Sa Class 3 ay dumating ang isang napakabilis na nilalang kaya nabahala ang lahat. Pero ito pala ang kanilang teacher na kailangan nilang patayin. Pero walang tumatama sa mga bala kaya nagawa pa nitong mag-check ng attendance habang pinagbabaril. Napagod lang ang mga bata dahil sa bilis nitong Mach 20. Kaya nagtanong ang mga estudyante kung mapapatay ba talaga siya ng kanilang espesyal na baril. Dahil dito ay pinakita niyang mapapatay nga siya ng espesyal na bala na ginawa ng government. Pero tumubo rin kaagad ang galamay. Tapos hinikayat sila nitong subukan siyang patayin bago ang graduation. Nagsimula ito sa pagtuturo ng English sa klase. Nang tinawag ni Kaya no si Nagasa dahil nakikita ang crescent moon na buwan kahit maaga pa. Ilang buwan nang nakalipas ay isang nilalang ang nangwasak sa buwan kaya nabahala ang mga tao. Tapos isang top secret teacher ang dumating sa Class 3E na sinabing siya ang nangwasak sa buwan at gagawin niya rin ito sa Earth sa susunod na taon. Giit ni Karasuma na kailangan nilang patayin ang nilalang na ito bago iyon mangyari. Akala ng mga bata ay isa itong alien pero sinabi ng nilalang na dito rin siya lumaki sa Earth. Pinatotohanan naman ito ni Karasuma at isang top secret mission daw ang gagawin ng Class 3E. Sabay saksak pero napakabilis talaga nito at inayos lang ang kanyang kilay. Dahil di mapatay ng government ang nilalang ay pinayagan daw siya sa kanyang nais na magturo sa Class 3E Junior High. Binaril siya ngunit nahuli ng Chok ang special bullet. Saka sinabi ni Karasuma na makakatanggap sila ng 10 billion yen kung mapapatay nila ito. Pero nagka-green stripes ang mukha ng nilalang dahil minamaliit sila nito. Dahil kahit ang pinakamakabagong fighter jet daw ng government ay di siya kinaya kaya pinakintab niya lang ito. Binigyan din sila ng mga sandata na harmless sa tao pero delikado sa nilalang. Samantala sa present ay mapayapang nagtuturo ang teacher. Hanggang sa dumating ang lunch break kaya nagpunta muna ang nilalang sa China para kumain. Habang nasa biyahe ay nagche-check pa ito ng test paper. Nag-iisip si Nagasa kung paano mapapatay ang teacher. Nangyayain siya nila Ter Asaka para sa kanilang plano. Tinanong nito sa kanya ang mga impormasyon tungkol sa halimaw at kalaunan ay may pinagagawa sa kanyang mapanganib si Ter Asaka dahil wala naman na daw future ang mga napupunta sa E-class. Nagbalik ang nilalang na may dalang missile na nakuha niya daw sa Self-Defense Force ng Japan. Kalaunan sa klase ay tinanong ni Kanzaki ang pangalan ng teacher pero wala daw itong pangalan. Tapos lumapit si Nagasa para samantalahin na kulay pink ang teacher para subukang patayin. Pero pag-atake ay di pa rin siya nagtagumpay. Kaya niyakap niya ang teacher para maging suicide bomber kaya sumabog ang maraming special bullet na siyang plano ni Ter Asaka. Ngunit pinrotektahan pala ng teacher si Nagasa at nakatakas pa ito sa kanyang assassination at sobrang nagagalit ito dahil muntik na nilang masaktan si Nagasa kaya dinaan nito sa paglipad ng mabilis sa lugar ang kanyang inis. Saka nagbanta na kung ulitin pa nila ang suicide assassination ay siguradong sasaktan ng mga kaibigan at pamilya ng tatlong bugok. Saka pinalakas ang kanilang loob na makagawa ng malupit na assassination na di na kailangang magbuwis ng buhay. Kaya naman nalilito si Nagasa dahil napakabait nito sa kanila. Sa nakaraan ay may nakiusap pala sa nilalang na turuan ng assassination ang mga bata. Saka inamin nito sa klase na nag-e-enjoy pa daw siya sa mga pagtatangka sa kanya. Saka nag-green stripe na naman dahil sa kumpiyansa. Naisip ni Kayano na pangalanan nitong teacher Koro Senai na may kahulugan na di napapatay, kaya Koro Sensei na ang itatawag nila dito. Sinakto nila Nagasa sa pagpapahinga ni Koro Sensei ang tangkang pag-assassinate sa pamamagitan ng baseball pero nasa likod na pala nila ito dahil nalaman niyang nilagyan nila ng anti-Koro bullet ang bola pero sa sobrang tagal ay nagkaroon pa pala ito ng maraming oras para kumuha ng gloves upang di masaktan sa anti-Koro bullet. Pero dahil dito ay pananghinaan ng loob si Sugino. Sa klase ay kinuha ni Koro Sensei ang notebook ni Sugaya dahil nagdo-drawing lang ito. At pagsapit ng lunch ay nagtungo ito sa New York para manood ng game. Kinamusta ni Karasuma ang kanilang assassination project ngunit mukhang malabo nilang mapatay ang nilalang na may bilis ng Mach 20 kaya nanonood na ito ngayon sa New York ng game. Ibinalik ng sensei ang baseball kay Sugino habang kumakain ng binili niya sa Hawaii. Nalulungkot si Sugino dahil nang mapunta siya sa E-class ay tinanggal siya sa baseball club. Inakala ni Nagasa na sinasaktan ni Koro si Sugino pero tinignan lang pala nito ang muscle composition niya para mabigyan ng advice sa tamang pagbato ng bola. Kaya nagtaka si Nagasa kung ba't napakabait sa kanila ng nilalang na nakatakdang tatapos sa Earth. Sagot ni Koro na siya kasi ang kanilang teacher pero nagdrawing pa ito sa notebook ni Nagasa na di nagustuhan ng bata. Nakuha na ni Sugino ang tamang teknik sa pagbato. Kaya niyaya niya sa labas si Koro Sensei para subukang patayin. Habang nagmemeryenda ay nagkunwari ang mga bata na mababait saka siya sinubukang patayin. Ngunit nakuha lang nito ang kanilang mga special knife at pinalitan ng mga bulaklak. Pero ito ang mga tinanim nila kaya muling nagtanim si Koro Sensei. Ngunit nadagdagan naman ang listahan ng mga kahinaan ng kanilang teacher. Dumating si Karasuma dahil nagpasya na rin siyang magturo sa E-class. Habang si Koro ay nagbigay ng partida pero di pa rin nila mapatay subalit naputol ang sanga at pinagtutusok nila sa lupa kaya napilitan itong umakyat sa bubong.
Pero masaya pa rin ang mga bata dahil muntik na nila itong mapatay tapos nadagdagan na naman ang notes ni Nagisa. Samantala isang pasaway na estudyante ang paparating na rin sa E-class para subukang patayin si Koro Sensei. Nagsanay ang mga estudyante sa tamang paghawak ng sandata. At mula ngayon ay si Karasuma na ang hahawak sa PE kaya naglaro na lang ng buhangin si Koro. Pinasugod ni Karasuma ang dalawang estudyante para patunayan na kulang pa sila sa karanasan sa patalim. Dahil kung matamaan na daw siya ng mga ito ay tataas ng kaunti ang chance nilang tamaan si Koro. Dumating na rin si Karma na natuwa nang makita si Koro Sensei. Ngunit nang makipagkamay siya ay sumabog ang galamay saka inatake niya ito. Nilagyan pala ni Karma ng mga particles ng special knife ang kanyang kamay kaya galit na galit ang naisahan na octopus. Di makaget over si Koro sa ginawa ni Karma. Subalit kinain pa ni Karma ang favorite niyang gelato na binili pa sa Italy ngunit sumabog ang mga paa dahil sa anti-Koro BB saka pinagbabaril nito. Nginudngud pa sa kanya ang ice cream dahil sinusubukan ni Karma ang pasensya nito kung di talaga sila sasaktan. Saka binigay ang perfect quiz at nagbanta na papatayin niya ang sensei. Kinamuhian na naman sila ng ibang section pero natatakot naman silang gripuhan ni Karma. Nagtanong din si Karma sa mga kahinaan ng teacher at na-excite dahil isa talaga siyang assassin. Kinabukasan ay nagdala ng octopus si Karma para inisin si Koro. At nang lumapit ito ay naghanda siya ng kutsilyo pero sa isang iglap ay kumuha si Koro ng isang missile at nagluto ng masarap na takoyaki para patunayan na malaki ang agwat nila. Kalaunan ay babarilin sana siya ni Karma pero nakuha agad ang baril at nilagyan pa ng design ang kanyang kuko. At sa cooking class ay umatake muli si Karma ngunit nilagyan lang siya ng apron at kinuha pa daw nito ng dropper ang mga natapon na liquid sa ere. Tapos sa klase ay nagbabalak na naman si Karma pero inayos lang ni Koro ang buhok nito. Nauubusan na ng ideya si Karma kaya tumalon siya sa bangin habang may baril. Subalit nailigtas pa rin siya ng sensei gamit ang spiderweb technique nito kaya napagtanto ni Karma na wala siyang pag-asang mapatay si Koro. Pero di namalaya ng sensei na nakuha na pala ni Karma ang kanyang wallet. Namili si Koro ng pagkain dahil sweldo niya na. Ngunit isang babae ang pinagkaisahan ng mga manyak kaya ipinasok sila sa kotse at ikinulong doon. Tapos pinasalamatan siya ng babaeng malaki ang hinaharap na nagpatulong pa na magtungo sa school. Kalaunan ay pinakilala si Teacher Irina na bago nilang foreign language teacher. Dahil dikit ito ng dikit kay Teacher Koro ay naisip ni Nagasa na baka magkaroon sila ng pagkakataon sa assassination. Pero habang nasa field sila Koro ay nalamang isang undercover assassin pala si Irina na pumapatay gamit ang kanyang alindog. Lumapit ito sa nilalang at nakiusap na bilhan siya ng Vietnamese coffee kaya umalis si Koro para bumili ngunit nakilala ng mga estudyante ang tunay na kulay ng mapanlinlang na assassin. Hinalikan din ito si Nagasa para sabihin sa kanya ang mga sikretong natuklasan kay Koro. At ang mga lalaki kanina ay mga kasamahan din pala ni Irina. Sa klase ay tinawag siya ng mga bata na Teacher Witch. Saka nakauwi na si Koro na dala ang pinabili ni Irina tapos niyaya niya itong makausap sa shed. At pagpasok nila ay inakit niya ito gamit ang katawan habang nag-aabang ng tamang pagkakataon ng mga kasama. Saka pinaputukan nila ito ng napakarami at napakatagal. Pero nalaman niyang di pala tinatabla ng mga normal na bala ang nilalang. Tapos pinakita ni Koro ang kanyang ilong na naamoy daw ang mga lalaki at mga firearms sa loob ng silid. Dahil dito ay pinarusahan niya si Irina pero narinig nilang parang nasasarapan. Paglabas ni Koro ay satisfied ito. Saka nakita nilang binihisan nito ng PA uniform ang dalaga dahil mabilis daw siyang inisikaso ni Koro Sensei sa loob gamit ang mga galamay nito. Kaya pagdating sa klase ay inis na inis si Irina. Nakiusap si Isegai na makipagpalit na kay Koro Sensei para makapag-aral na sila. Pero minaliit pa nito ang kanilang klase na pinakakulelat sa kaya hiniwalay sila sa bundok kaya pinagbabato siya ng mga estudyante. Pinakita ni Karasuma na gumagawa ng test si Koro pero magkakaiba ang mga tanong sa bawat estudyante ayon sa kakayahan ng mga ito. At sa PE ay sinasanay ni Karasuma ang mga estudyante kung paano tatamaan ang gumagalaw na target. Kaya nag-advise siya sa dalaga na dapat ay gampanan niya rin ang pagiging teacher. Kaya naman nagsimula na siyang magturo ng lingwahe sa mga bata dahil magagamit daw nila ito sa assassination. Dahil dito ay itinuring na rin siya ng mga bata na tunay na teacher pero tinatawag pa rin siya ng mga ito na Teacher Witch. Samantala babarilin sana ni Karasuma si Koro pero di niya tinuloy dahil alerto ito. Kinabukasan ay inaatake nila ito habang nagbibigay ng mga gamit sa science class. Tapos ginamit ni Koro ang kanilang lesson para kunin ang mga pagkain nila dahil wala pa itong sahod. Lumapit naman si Okuda para ibigay ang ginawa niyang lason dahil di daw siya magaling sa assassination. Ininom naman ito ni Koro pero nagbago lang ang kulay. Nang inumin ng isa pa ay nagkaroon naman ng pakpak at sa pinakahuling lason ay naging blanco lang ang sensei. Kaya sinabi ni Koro na tuturuan niya si Okuda mamaya na gumawa ng lason na makakapatay sa kanya.
Nilalandi ni Irene si Karasuma pero di ito umubra. Tapos tinuruan na ni Koro si Okuda na gumawa ng lason. Kaya kalaunan sa klase ay binigay niya ito sa teacher at pag-inom ay nakaramdam ng kakaiba saka naging likido ang katawan dahil hindi pala lason ang pinagawa niya sa bata kundi ay para magkaroon ng kakayahan na maging isang likido. Saka sinabi ng sensei na di kasi epektibo ang pamamaraan ni Okuda. At kung sinagasa daw ang gagawa nito ay ihahalo ito sa paborito niyang inumin. Samantala dumaan sila sa sinabing shortcut para makarating agad sa gymnasium pero napahamak lang sila. Kaya pagdating sa gymnasium ay pagod na pagod ang Class E. Tulad ng ibang mga araw ay kinukutya pa rin sila ng ibang mga klase at maging ang school din ay minamaliit din sila sa speech kaya lalo silang pinagtawanan. Di sumama si Karma dahil wala daw siyang pake sa parusa. Samantala sinadya pala ng principal na merong isang pinagtatawanan na klase upang mas gumaling daw ang ibang mga klase. Dinala ng mga dalaga ang mga lagayan ng sandata pero nagalit si Karasuma dahil top secret ito. Naiinggit naman ang kababaihan sa ibang section dahil ang pogi daw ng teacher ng Class E. At agaw eksena din maging si Teacher Irina. Tinanong na naman ito si Nagasa kung may natuklasang bagong kahinaan ni Koro at para sabihin niya ay sinugsog siya sa mga papaya na ikinainggit ng mga kalalakihan sa ibang klase. Kalaunan ay walang kopya ang E-class ngunit pinagtawanan lang sila. Subalit biglang lumakas ang hangin at nagkaroon ng kopya ang Class E dahil kay Koro Sensei na sinusubukang patayin ni Witch. Nainggit ang dalawa sa E-class kaya nais banatan si Nagasa. Ngunit dahil sa tindi ng bloodlust ni Nagasa ay natakot ang dalawang Tokmol. Pero di nagustuhan ng principal ang nangyaring ito. Kinabukasan ay mas bumilis pa sa pagkilo si Koro Sensei para tutukan ng lahat ng estudyante. At kasalukuyan din itong nagpapahinga para di daw siya mapagod. Nagtungo ang principal sa E-class para sabihin na kailangang manatili ng E-class kung paano talaga ito. Dahil naniniwala siyang kung merong 5% na tamad ay 95% ang magiging masipag ng mga estudyante kaya kailangang manatiling kulelat ng E-class. Nabalitaan niya rin daw na may pinagbantaan ng isang E-class na isang top student. Tapos binigyan niya ng puzzle si Koro na kailangang masolve sa 2 segundo ngunit di nagawa ng nilalang. At sinabing may mga problemang di masosolusyonan ng bilis saka ito umalis. Kinabukasan ay mas bumilis na naman si Teacher Koro. Kaya pagkatapos ay pagod na pagod ito. Pero ginagawa niya lang daw ito para tumaas ang kanilang grado at hindi na nila gustuhin pa siyang patayin. Pero mas nanaig ang kagustuhan ng mga estudyante na makuha ang 10 bilyon. Kaya nainis ang teacher at pinapunta sila sa schoolyard. Saka ipinaliwanag nito na ang isang mahusay na assassin ay may kakayahang patamain ng mga susunod na atake kung sumablay ang una. Tapos nagpaikot-ikot kaya nakagawa siya ng tornado. Pagkatapos ay nakita nilang gumawa ito ng isang field para sa kanilang training. At kung malaman niya daw na wala sa klase na ito ang may kakayahan na patayin siya ay wawasakin niya daw ang gusali ng Class E at saka siya aalis. Kaya nais niyang makapasok ang buong klase sa top 50 ng midterm. Nang dumating ang araw ng exam ay walang maisagot ang Class E at tila ba mga halimaw na tatapos sa kanila ang bawat mga tanong. Inatake ni Irene si Koro Sensei dahil isang kalokohan daw na makapasok sa top 50 ang Class E. Giit ng nilalang ng mga estudyante na ang mga ito ngayon kaya magkakaroon na ng pagbabago. Samantala nakakasagot na nga ang Class E na ikinagulat ng bantay na teacher. Pero isang di inaasahang tanong sa test ang tumapos sa kanila. Kaya tumawag si Karasuma dahil sa hindi patas na mga tanong. Dahil nababahala siyang baka umalis si Koro sa E-class at mawalan sila ng pagkakataon na patayin ito. Subalit sa kabila nito ay nakakuha pa rin ng matataas na score ang genius na si Karma. Dagdag pa ni Karma na para bang gustong umalis ni Koro sa Class E dahil natatakot ito sa kanila. Kaya napahiya ang nilalang at sinabing hindi siya tatakas at sinabing sa susunod ay kumuha sila ng mas mataas pang mga marka. Tinanong nila si Nagasa kung may kagrupo na siya sa class trip. Samantala si Koro Sensei ay excited na rin daw silang makasama sa class trip. Sinabi ni Karasuma na magtatrabaho pa rin sila sa assassination ni Koro at nagpadala na rin daw ng mga sniper ang government. Niyaya ni Nagasa si Karma sa grupo nila. Pero nabahala si Sigino dahil basagulero ito. Tapos in-invite din nila si Kanzoki na isang class idol. Dahil marami ng narating na bansa si Miss Witch ay sinabi ng mga bata na maiwan na lang siya pero nagalit ito. Binigyan sila ni Koro ng mga school trip guidebook. Sa first class sumakay ang ibang mga klase maliban lang sa E-class kaya tinukso sila ng mga ito pero natahimik naman sila nang makita si Teacher Irina. Pero pinagpalit siya ni Karasuma dahil kailangan niyang magsuot ng desente. Naiwan pala si Teacher Koro kaya sumabit na lang ito sa bintana ng tren. Tapos binigyan nila ng ilong ang sensei para magmukha itong tao. Nabangga ng mga dalaga ang mga high school. At nakuha na pala ng isa ang itinerary ni Kanzoki. Nanghihina si Teacher Koro pero di pa rin nila matamaan. Habang si Kanzoki ay napansin ng nawawala ang itinerary niya. Nagtungo sila sa iba-ibang mga lugar na may kinalaman sa assassination. Subalit nang pumasok sila sa isang eskinita ay dumating ang mga Tokmol na nais mang trip. Nais daw ng mga ito ang mga babae pero tinapos siya ni Karma kaya naglabas ng patalim pero pinatalsik lang nito.
Subalit nabihag ang kababaihan kaya naman kinawawa siya ng mga ito. Saka pinatalsik si Sugino at sinuntok pa si Nagasa. At nang magising ay kinuha pala ang iba nilang kaklase. Dinala ng mga ito ang dalawang babae sa abandonadong lugar. At nagbanta na yayariin sila ng mga kalalakihan kaya maghanda na sila. Nakita nilang nasa guidebook pala ni Teacher Koro ang kailangan nilang gawin. Kinuha ng isa si Kayano at inihagis sa lumang sofa sa katinakot na wag silang magsusumbong. Ngunit nabasag ang mukha ng isang kasama dahil nahanap na sila nila Nagasa gamit ang guidebook ni Koro. Saka nagbanta si Karma na ipapadala sila sa ospital. Pero di natakot ang mga high school dahil may mga restback sila pero tinapos na pala ni Koro ang mga ito. Sinugod nila si Koro Sensei pero wasak sila sa isang iglap lang. Saka nagbanta na huwag gagalawin ang mga estudyante niya. Sinuntok pa niya ang dalawa tapos pinaguntog ang dalawa pang pangit tapos pinatalsik ang kanilang leader. Saka binatukan sila ng makapal na guidebook na bigay ng teacher. Kaya nakaligtas na sila at kinabukasan na lang nila gagawin ang assassination sa Sensei. Isang secret organization ang nag-hire ng assassin sniper para patayin si Koro. Samantala nakasakay sa isang tren ang buong klase kasama ang teacher para tignan ang mga nakabangka. Ngunit ito na rin ang hudyat sa sniper para patayin si Koro, subalit nagulat siyang pinigilan ng nilalang ang bala gamit ang pagkain. Sunod ay nanood naman sila ng isang play. At di nila alam na nakaposisyon na naman si Red Eye Sniper pero nakisali naman si Koro sa play kaya di niya ito pwedeng barilin. Sunod ay nilibang siya ng isang estudyante para makakuha ng clean shot si Red Eye pero di naman umubra ang bala niya sa mucus ng katawan ni Koro. Kaya di niya na alam ang gagawin ng tumawag si Karasuma para sabihing tumigil muna siya sa assassination dahil nasangkot sa gulo ang katulong niya sana pero patungo na ang target para tulungan sila. Pagsapit ng gabi ay nagpakita pa sa sniper si Koro para batiin ito. Nagsyabo-syabo na lang ang dalawa at naisip ni Red Eye na papatayin siya nito pero nais lang daw ni Koro na magpasalamat dahil kasama siya sa instrumento para matuto ang mga estudyante niya. Nag-quit na lang si Red Eye dahil hindi niya kayang patayin si Koro. Nalaman nilang magaling pala sa arcade si Kanzaki. Habang tinitignan ni Karasuma ang mga tumangging sniper dahil sa hirap ng trabaho, naisip nila Nakamura at Fuwa na silipan si Koro Sensei. Nang buksan nila ay puno ng bula ang tub pero mucus niya daw ito. Tapos bago siya ma-assassinate ay tumakas na sa bintana ang octopus. Pinag-usapan ng mga lalaki kung sino ang mga sikretong crush nila sa klase. Subalit nalaman ni Koro Sensei ang mga sikreto nila kaya hinabol nila ito. Maging ang kababaihan ay pinag-usapan ng mga crush nilang lalaki. Tapos pinilit pa nila na magkwento si Teacher Irina ng mga karanasan nito sa mga lalaki ngunit nakikinig na pala si Koro Sensei na tumakas agad. Kaya nagkaroon ng kaguluhan sa panghahunting nila kay Koro. Muntik na daw niyang may kwento ang kanyang love life kaya tinanong ni Karasuma kung ito ba ay noong tao pa siya subalit di sumagot si Koro. Saka napagtanto nila Nagasa at Kayano na napakasaya pala ng kanilang school trip dahil kay Koro Sensei. Ayon sa text ni Karasuma ay may bagong transfer student na isang assassin. Kaya si Okejima na mahilig sa babae ay ginawa kaagad itong wallpaper sa cellphone. Pagpasok sa silid ay nakita nila ang isang bagay. At nalamang ito pala ang kanilang bagong kaklase dahil ito pala ay isang AI. Giit ni Teacher Karasuma na ito ay isang AI fixed artillery at nakaregister talaga ito bilang isang estudyante. Habang nagtuturo si Koro ay nagtataka sila Kayano at Nagasa kung nasaan ang mga baril ng fixed artillery AI. Nang bigla itong maglabas ng mga baril at pinaputokan ng napakarami si Koro Sensei pero di tinamaan. Subalit may nakuha itong data kay Koro kaya sa susunod na pag-atake ay tinamaan nito ang isang galamay. Kaya nakakuha na naman ng bagong data ang AI para mapataas ang chance niyang mapatay si Koro. Tapos di na ito tumigil sa pagbaril kay Teacher Koro. Kaya pagkatapos ay napakaraming kalat sa paligid. Subalit sa buong araw ay nagpatuloy lang sa pagbaril ang AI kaya di na sila makapag-aral ng maayos. Kaya kinabukasan ay nilagyan na ito ng tape ni Terra saka dahil wala daw natutunan kahapon ng mga estudyante dahil sa walang tigil na pag-atake nito. Pagsapit ng gabi ay nag-report ang AI sa lumikha sa kanya. Ngunit dumating si Koro at dahil labag sa patakaran na saktan ng isang estudyante ay nilagyan niya na lang ito ng maraming upgrade. Kaya naman kinabukasan ay naging masayahin na ang AI na ikinatuwa ng mga kaklase pero di naniwala si Ter Asaka na ikinalungkot nito. Saka pinaliwanag ng AI na natutunan niya na kay Teacher Koro ang kahalagahan ng teamwork. Pagsapit ng break time ay nakipagkilala pa ang AI sa mga kaklase. Nagselos si Koro dahil nawawala na sa kanya ang spotlight. Tapos naisipan ng mga kaklase na pangalanan itong Ritsu na nagustuhan ng machine. Nagalit ang master ni Ritsu dahil sa mga upgrade na ginawa ni Koro. Tinanggal ng mga ito ang mga nilagay ni Koro Sensei. Kaya kinabukasan ay nagbalik na muli ang dating ugali ni Ritsu. Dahil dito ay magsisimula na naman ito sa pag-atake. Pero mga bulaklak ang lumabas dahil naitago pala ni Ritsu ang file ng mga upgrade ni Koro kaya nakabalik siya sa pagiging mabait. Nagpatuloy sa pagtuturo ng language si Irina at napakahigpit nito sa pronunciation kaya pag nagkamali daw sila ay parurusahan ng laplap in public. Napagod na nga sa pagtuturo si Irina tapos minaman
pinanyak pa siya ni Koro kaya sinubukan itong patayin pero di matamaan kaya nag-walk out. Nang biglang nahuli ng trap ang dalaga dahil sa kagagawa ni Master Lovero. Nang dumating si Karasuma ay pinakawalan naman si Teacher Irina. Ngunit sinabi ni Lovero na siya ang dahilan kung ba't nandito si Irina. Kaya nakilala ni Karasuma na ito ang isa sa retired na pinakamagaling na assassin. Tinatanggal na daw nito sa kaso si Irina at nang hindi pumayag ang dalaga ay nilikuran niya ito bigla para sumunod. Saka dumating si Koro at sinabing kung sino ang makaka-assassinate kay Karasuma ay siya ang mas magaling. Kung saan pumayag naman si Lovero upang maglibang. Ngunit naisip ng dalaga na minamaliit siya ni Koro kaya pinangako na siya ang mananalo sa paligsahan nila ni Lovero. Kalaunan ay inakit ni Irina si Karasuma kahit halata namang nais niya itong lasunin. Pinangako ni Koro na kung di ma-assassinate si Karasuma ay bibigyan niya ito ng 1 segundo para patayin siya. Nang sumugod si Lovero ay nabigo din ito sa pagtatangka kay Karasuma. Takot na takot si Koro dahil sa pangako niya kay Karasuma kaya nag-cheer si Koro sa dalawang assassin. Nagpapahinga si Karasuma sa paborito niyang spot nang lumapit na naman si Irina para sabihing papayag itong makipag-boom-boom kung magpapatalo siya. Ngunit may inihanda palang cable si Irina sa kasinakyan ng lalaki. Saka ito nagpa-cute kaya pinabayaan na lang ng lalaki na tamaan siya dahil naisip niyang di naman magpapapatay si Koro sa kanya. Dahil si Irina ang nanalo sa paligsahan nila ni Lovero ay pababayaan niya na itong magpatuloy sa misyon. Tapos may inihanda palang armor si Koro kung sakaling di ma-assassinate si Karasuma. Napansin nilang good mood si Koro dahil nais nitong manood ng Sonic Ninja movie sa Hawaii. Dahil fan din sila Nagasa ng movie ay nakiusap silang sumama at pati na rin si Ritsu. Pero kinabahan naman ng dalawa nang isasama talaga sila sa katuluyan silang umalis at nag-enjoy sa view sa itaas. At di rin sila nasasaktan ng hangin dahil sa espesyal na ulo ng teacher tapos nag-lecture pa ito habang nasa ere sila. Kalaunan ay dumating na sila sa Hawaii. Tapos sa sinehan ay pinahiram sa kanila ni Koro ang galamay upang ma-explain ang sinasabi sa movie dahil walang Japanese subtitle. Nagsimula ang show at tahimik na nanood ang tatlo. At pagkabalik nila sa Japan ay pinag-usapan nila ang mga nangyari sa pinanood. Habang naramdaman ng dalawang bata na napapalapit na sila kay Teacher Koro. Samantala meron na namang ipinadala ang government para patayin si Koro Sensei. Napansin nilang lumaki ang ulo ni Koro. Sagot nitong dahil ito sa humidity dahil maulan kaya pinigaan niya ang mukha sa kasinabing paparating ang bagong transfere. Giit ni Ritsu na mas malakas sa kanyang assassin ang darating. Kalaunan ay dumating si Shiro na nagmagic at nagpakilalang siya ang master ng transfer student. Ngunit si Koro ay kinabahan kaya nagtago sa sulok. Matapos makipagkilala ay tinawag niya na si Ito na at winasak nito ang pader para patunayang malakas siya. Nagtanong si Karma kung ba't di ito nabasa ng ulan. Pero di siya sinagot at sa halip ay sinabing kahit nakakainis si Karma ay di siya pumapatay ng mas mahihina sa kanya. Giit din itong magkapatid sila ni Koro na ikinagulat ng lahat. Pero nagtataka sila kung ba't di magkamukha ang dalawa. Napansin nilang mahilig din si Ito na sa matatamis na parang si Koro Sensei. Dahil dito ay napaisip pa ng iba't ibang kwento ang magkakaklase kung bakit di magkamukha sila Koro at Ito na. Nagtuos ang dalawa at nang magsimula ay naputol ang kamay ni Koro Sensei dahil ang buhok ni Ito na ay tulad din pala ng mga tentacles. Galit na galit si Koro kung sino man ang nagbigay ng tentacles kay Ito na. Saka pinatubo ang galamay at habang naglalaban ay gumagamit si Shiro ng pressure ray para mahirapang kumilos si Koro. Pero sa kabila nito ay nakatakas pa rin ang octopus. Ngunit nagpatuloy ito sa pag-atake ng napakabilis at sa tulong ni Shiro ay naputol na nito ang mga galamay na nagdulot ng panghihina ni Koro. Di alam ni Nagasa kung ba't nalulungkot siya sa nakikita. Sa utos ni Shiro ay tinusok na nito ang nakatakas palang octopus. Dahil kinuha at ginamit pala ni Koro ang special knife dahil naisip niyang pangontra din ito kay Ito na kung sila ay magkapatid sa kabinalot sa mucus at inihagis sa labas. Si Koro na ang panalo sa duelo pero papahintulutan niyang mabuhay si Ito na kung sasailalim ito sa kanyang klase. Pero ayaw nitong minamaliit siya kaya mas lalong nagalit at sumugod pero pinigilan siya mismo ng kanyang master saka kinuha si Ito na. Pipigilan sana ito ni Koro pero nakasuot pala ng special garment. Pagkaalis nila Shiro ay tinanong ng mga bata ang tunay na pinagmulan ng teacher. Giit nitong isa lang siyang artificial life forms pero di na nabigla ang mga bata dahil obvious naman sa nagsasalitang octopus. Nagtaka si Nagasa kung ba't nagalit si Koro nang malaman na may mga galamay din si Ito na. Pero ayaw nang sagutin ng sensei dahil wawasakin din daw naman niya ang Earth. At kung nais nilang di ito matuloy ay kailangan nila siyang mapatay. Kaya naman nakiusap ang mga bata na turuan sila ni Karasuma ng mas marami pang assassin skills. Napansin ni Koro sensei na di kasali ang E-class sa baseball tournament. At nalaman pa niya sa mga bata na pinaglalaro lang sila sa exhibition match pagkatapos ng laro para pagtawanan kaya ayaw daw magpunta nila Tera saka. Giit ni Sigino na napakalakas ni baseball club captain Shindo subalit nais pa rin sana niyang manalo sila kaya tutulungan daw sila ni Teacher Koro. Nang matapos ang official baseball game ay nagkaroon ng exhibition match kung saan minaliit kaagad sila ng kalaban. Si Teacher Koro ay nagpanggap pa na isang bola ng baseball.
Subalit paghagis ng kalaban ay tinamaan nila ang bola at nagawang makascore ng E-class. Si Nagasa ang next batter na tinamaan din ng bola kaya nag-relax na lang si Teacher Koro samantala di makapaniwala ang kalaban at mga manunood. Kaya pala lumakas ang E-class ay dahil sa matinding pagsasanay ni Koro Sensei sa kanila. Dahil dito ay nilalampaso lang ng E-class ang mga kalaban na tila ina-assassinate sila. Dahil natatalo ang pinagmamalaking team ng school ay nilapitan ng principal ang coach ng mga ito at pinatulog para siya ang pumalit na kasalukuyang coach. Kaya lumapit ang principal at pinag-utos na tapusin ang E-class. Dahil dito ay tumaas ang moral ng mga kalaban at nagawa na rin nilang makascore. Pero nang pumasok si Segino ay nakastrike muli ang E-class. Tapos nang brainwash na naman ng principal para lumakas ang kalaban. Si Koro Sensei naman ay inutusan si Karma na mang-provoke ng kalaban. Pero nang manginis si Karma ay nainis pati ang crowd. Sa kabila nito ay nakakascore pa rin ang kalaban dahil mga uhaw itong matalo ang E-class. Lalo na ang captain nilang si Shindo na naglalaway pa. Ngunit matapang na pamwesto sila Karma at Isegai kahit tamaan sila ng bat ni Shindo pero nakailag ang dalawa at nasalo ni Nagasa ang bola. Muling di tinamaan ni Shindo ang bola kaya binigay ni Karma kay Nagasa at ipinasa sa mga kasama kaya nanalo na ang E-class sa exhibition match na ito at nag-uwian ang mga haters. Napansin ni Karasuma ang kanya-kanyang mga potensyal na mga estudyante sa assassination pero nakaramdam siya ng ahas kaya nabalibag si Nagasa dahil sa kakaibang presensya nito. Naisip ng mga estudyante kung dumidistansya ba sa kanila si Karasuma Sensei. Saka dumating si Takaoka na bago daw nilang magiging teacher sa PE. Binigyan sila ng bagong teacher ng mga masasarap na pagkain kaya nagustuhan siya ng mga estudyante. Tinanong ni Irina kung ayos lang ito kay Karasuma. Giit ng lalaki na mas maigi pa siguro ang mabait na teacher kaysa sa tulad niyang istrikto. Pero nakita niya sa picture ang mga bata nito na na-torture. Pinakita ni Takaoka ang matinding training schedule na halos wala na silang pahinga kaya nagreklamo si Mayhara pero sinikmuraan lang siya nito. Saka sinabing siya ang masusunod dahil siya ang tatay sa pamilyang ito. Pero di pa rin payag si Kanzaki kaya sinampal siya nito. Saka niyaya niya ng santukan ng sino mang tutol sa kanyang mga rules. Dumating si Karasuma na nag-alala sa dalaga. Saka nagagalit na rin si Koro sa ginagawa nito. Pero pinoprovoke pa siya lalo ni Takaoka. Nais ni Koro na pigilan ni Karasuma ang kapwa PE teacher nito. Samantala may hidden agenda pala si Takaoka na agawan siya ng spotlight upang magkaroon ng magandang promotion. Hirap na hirap ang mga estudyante ngunit nang magreklamo si Kurehashi ay sasapukin pa nito kaya pinigilan ni Karasuma. Giit ni Takaoka na pumili siya ng pinakamagaling niyang estudyante at pag tinamaan siya nito ay kusa siyang aalis bilang PE teacher. Pero tunay na patalim ang nais niyang gamitin nila. Dahil kasama pala sa manipulation technique ni Takaoka ang pambubugbog sa isang baguhan para matakot ang mga ito sa kanya. Napatingin si Karasuma ngunit ang maliit na si Nagasa pa ang pinili niya. Dahil sa tiwala ay kinuha ni Nagasa ang patalim. Ngunit minaliit ni Takaoka ang kakayahan nito at nag-aalala din ng mga kaklase. Subalit naglakad lang ng nakangiti si Nagasa na ipinagtaka ng teacher. Tapos muntik na nitong mapatay si Takaoka na nagulat sa pangyayari. Na siyang sinamantala ni Nagasa upang matutukan ito ng patalim. Kinabahan maging si Karasuma dahil naitago ni Nagasa ang intensyong pumatay kaya napaka-talented nito bilang isang assassin. Kinain naman ni Koro Sensei ang kutsilyo sa kasinampal ni Mayhara si Nagasa dahil di siya makapaniwalang ito ang kaibigan. Dahil sa kahihiyan ay nabaliw na si Takaoka. Pero di siya uurungan ng mga estudyante kaya mas lalo itong nainis pero pagsugod ay pinabagsak lang ito ni Karasuma. Nagbabanta pa si Takaoka nang dumating ang principal at sinabing di niya kailangan ng mga walang kwentang guro kaya dahil sa kahihiyan ay umalis na lang ito. Napakainit pero naglalakad pa rin sila sa paanan ng bundok dahil may inihanda palang espesyal na pool si Koro Sensei kaya excited na nag-swimming ang mga estudyante. Ngunit napakaraming mga rules ni Koro Sensei kaya hindi na makapag-enjoy ang mga estudyante. Pinipilit na rin siya ng mga bata na mag-swimming pero ayaw nito. Kaya napagtanto nilang ang isa sa pinakamalaking kahinaan nito ay di marunong lumangoy. Pero ayaw ni Tera saka na makisali sa kanila. Nagagalit si Tera saka kay Muramatsu dahil nagiging mabait na rin ito kay Koro Sensei. Tapos pagpasok ay nakita niya pang natutuwa si Yoshida sa ginawang motorbike ng sensei. Pero sa inis ay pinatumba ito ni Terasaka. Ngunit pinagtanggol pa ng mga kaklase ang octopus kaya nagpasabog siya ng gas. At sinabing niloloko lang sila ng nilalang na balak wasakin ang mundo. Tapos nakapagsagutan pa sila ni Karma pero kinawawa lang siya nito. Dahil dito ay nagsimulang makipagtulungan si Terasaka kina Shiro at Ito na para matalo si Koro Sensei.
Patuloy ang pagtulo ng sipon ni Koro Sensei dahil sa pinasabog kahapon na gas ni Terra saka na nagmula pala kay Shiro. Saka hinamon nito ni Terra saka kaya pinapapunta niya sa pool si Koro. Pero ayaw tumulong ng mga kaklase dahil nagiging selfish na si Terra saka nagpatuloy ang pagtulo ng sipon ni Koro dahil sa gas. Tinatanong ni Nagasa kung ano ang plano ni Terra saka pero nagalit lang ito sa kanya kaya naisip ni Nagasa na tila may ibang nagplano para dito. Nagtungo pa rin ang mga kaklase pero duda sila sa kakayahan ni Terra saka. Ngunit gamit ang espesyal na baril na binigay ni Shiro ay nakapagpadala ito ng signal para sumabog ang dam dahil ang plano pala ni Shiro ay pilitin na tumalon sa tubig si Koro para iligtas ang mga estudyante. Saka hinintay nila Shiro na makahigop ng maraming tubig ang mga galamay ng octopus. Nang dumating si Karma ay nakita niyang balisa si Terra saka dahil naloko siya saka sinuntok ng kaklase. Si Koro naman ay nahuli at nilublob ni Ito na. Hinaloan daw nila Shiro ang tubig ng pangontra kay Koro. Inatake ni Ito na nang mas mabilis ang nanghihinang katawan ni Koro Sensei subalit nasa panganib pa ang isa nilang kaklase. Sinabi ni Terra saka nahanda na siyang tumulong sa plano na naisip ni Karma kahit na maaari siyang mamatay. Kaya hinamon niya sa isang duelo si Ito na inatake siya ng napakalakas nitong galamay, ngunit nagka-allergy na rin si Ito na dahil suot pa ni Terra saka ang uniform na nalagyan ng spray kahapon. Dahil dito ay nailigtas ni Koro, si Hara at niyaya ni Terra Asaka ang mga kaklase na tumalon at wisikan ng maraming tubig ang kalaban base sa plano ni Karma. Dahil dito ay susuko na daw muna sila Shiro. Ngunit pinapabalik na ni Koro si Ito na sa klase kaso sumama pa rin sa master niya. Nagagalit si Hara dahil sa sinabi kanina ni Terra saka na mabigat siya at mataba. Tinukso pa siya ni Karma kaya binalibag niya ito at pinagkaisahan ng mga kaklase na basain si Boy Genius. Habang nag-aaral ay isa-isa silang tinututukan ni Koro Sensei gamit ang mga clone. Nakipagkasundo si Koro na kung sino ang makakakuha ng highest score sa bawat subject ay bibigyan niya ng pagkakataon na sumira ng isang galamay. Ganado silang mag-aral dahil sa sinabi ng sensei. Nang tumawag si Shindo para sabihing nasa conference room ang A-class para sa study session na pinangungunahan ng 5 top student ng school at ang leader nila ay si Esono na anak ng principal. Giit ni Shindo na nagpaplano ang top 5 na pigilan na makabalik sa main campus ang E-class. Pero ang tunay na goal ng E-class ay hindi ang matalo ang A-class kundi ang ma-assassinate si Teacher Koro. Samantala pinag-utos ng principal na tatay nito na siguruhin niyang di makakatapak sa top 50 ang sino mang estudyante ng E-class. Ngunit naiisip ni Esono na tila may tinatago ang ama kaya inatake niya ito ng soccer ball sa pagmumukha pero nasangga ng kamay. Saka naalala ni Esono ang tungkol sa mga kakaibang pangyayari tungkol sa isang octopus. Tapos parehong nagbigay ng pagbabanta ang mag-ama sa isa't isa dahil pareho silang mga sanggano. Habang nag-aaral sa library ay pinapaalis sila ng top 5. Pero pumalag si Okuda sa kanila kaya inasar sila ng pangit na Koyama. At si Kanzaki ay sinubukang ligawan ni Sakakibara. Naalala ni Koyama na sila ang nag-top sa nakaraang exam. Kaya nakipagkasundo si Araki na kung sino sa grupo nila ang makakakuha ng mas maraming mataas na pwesto sa top 50 ay pwedeng utusan ang matatalo. Sinubukan nilang takutin ang E-class pero sila ang tinakot ng mga batang assassin kaya umalis na ang mga team ang. Nagsumbong ang mga ito sa leader nilang si Esono. Kaya mabilis na gumawa si Esono ng kasunduan na kung matalo nila ang E-class ay sasailalim ang mga buong klase ng E-class sa kanilang pamumuno. Napahanga ang mga tauhan sa talino ni Esono dahil kabisado niya pala ang civil law kaya makakagawa siya ng kontrata na kayang sumira sa isang tao. Nalalaman daw ni Karma na siguradong may gagawin na naman ng A-class para makawawa ang E-class. Pero kumpiyansa ang mga kasama dahil wala naman daw mawawala sa kanila. Ngunit meron daw isang espesyal na plano si Koro Sensei para sa mga munting assassin. Patuloy ang pagpapagawa ng principal ng napakahihirap na mga tanong sa exam na tila isang malahalimaw na palaisipan. Habang naglalakad ay tinukso sila ng mga pangit kaya pinadugo ito ni Nakamura. At pagdating sa silid ay nakita nila ang proxy ni Rizzo dahil sinabi ni Karasuma na di daw pumayag ang principal na mag-exam ang AI. Tapos naramdaman daw niyang tila naaawa sa kanya ang principal kaya sinabi niyang galingan ng E-class. Nagsimula na ang exam at magkakaiba ang mga tanong kaya naisip ni Nagasa na tila isa-isa silang sumasabak sa isang gladiator match. Nang dahil sa napakahirap na mga tanong ay tila nakikipaglaban sa isang malakas na halimaw si Nagasa. Na-imagine din ng mga top student na mga halimaw ang mahihirap na tanong pero di niya mapabagsak pero natalo ito ni Nakamura. Si Nagasa ay natalo na rin ng halimaw na tanong. At naging posible ito dahil sa pagtuturo ni Koro Sensei. Tila isang armored monster naman ang na-encounter ni Koyama dahil sa hirap ng question pero sinakiyan lang ito ni Okuda dahil siya ang nakaintindi dito. Saka nagpatuloy ang tila pakikipaglaban sa mga halimaw na katumbas ng napakahihirap na mga tanong. Subalit ang mga genius ay tila may dalang modernong sandata dahil sa talino.
Kinakabahan ng lahat nang dumating ang result ng exam. Ngunit sinabi ni Koro na ang nanguna sa E-class at pati na sa buong year level ay si Ryo Nakamura. Giit ng dalaga na ang motivation niya ay ang 10 billion yen. Si Nagasa ay mataas din ang score pero meron pa ring mga error, gayon pa man ay isang galamay ang katumbas ng pagiging top scorer ni Nakamura. Sa Japanese naman ay si Kanzaki ang nanguna pero ang first place ay si Asano. Sa social studies ay si Isegai ang nanguna sa E-class pati na rin sa buong year level. Sa science naman ay nanguna rin si Okuda sa E-class at sa buong year level. Kinakabahan na ang mga top student dahil ang tataas ng score ng E-class. Samantala di masyadong mataas ang nakuha ng genius na si Karma. Para sa best overall score sa E-class ay sila Kataoka at Takebayashi naman ang nanguna. Kaya tinutukso ni Koro si Karma dahil di ito nag-review. Di naging masaya ang principal dahil sa pastahan ng anak nito sa E-class kaya inalipusta nito ang kayabangan ng anak na nagmana sa kanya. Samantala pinapangaralan ni Koro si Karma na napuno na sa kanya. Pero alam naman ni Koro na makakabawi din si Karma dahil isa itong genius. Tinanong sila ni Koro kung sisimulan na ba nila ang assassination. Pero sinabi ni Tera saka na meron pa silang ibang top score kaya 7 galamay na ang pwede nilang wasakin kay Koro kaya kinabahan ito dahil sa kanyang pangako. Giit ni Isegai na gagamitin nila ang premyong nakuha mula sa pastahan sa A-class. Kalaunan ay nagtungo ang E-class sa main campus upang ipaalala ang kanilang pastahan na isang kahilingan sa mananalo sa overall score. Sa school assembly ay kasama pa rin nila ang double ni Ritsu. Ininsulto na naman sila ni Panot sa speech pero di magawang tumawa ng ibang mga section dahil mataas ang nakuha ng E-class. Samantala ang principal ay nag-iisip ng muling ikababagsak ng E-class. Binigyan sila ni Koro ng sobrang kapal na libro na siya mismo ang gumawa. Tapos nag-announce tungkol sa kanilang 3 days and night vacation sa Okinawa Resort. Samantala sinisi ng mga kaklase ang top 5 dahil naagawan sila ng E-class sa resort. Kaya naman naghahanda si Asano na unahin ang E-class bago niya isunod ang kanyang ama. Giit ni Isegai na sa summer camp nila wawasakin ang mga galamay ng teacher. Tapos binigyan sila ni Koro ng pinakamataas na score dahil sa husay ng pinakita nila sa exam. Saka binigyan pa sila ng mga compliment dahil sa kanilang dedikasyon na ma-assassinate siya. Sa summer vacation ay nagpasama si Sugino na mang-bug hunting kay Nagasa at sumama din sa kanila si Meihara. Nandoon din pala si Kurahashi na kabisado ang mga impormasyon sa mga beetle. Nagtungo sila sa ginawang trap ni Kurahashi gamit ang homemade recipe. Samantala si Okijima ay mas interesadong gumawa ng trap para sa teacher. Tapos nakita nilang nahulog nga si Koro sa trap ng mga bastos na magazine. Saka kinuha ang patalim at pinaliwanag na kailangan na lang nilang putulin ang lubid upang mahuli ang sensei sa net na puno ng anti-Koro substance. Subalit nakakita si Koro ng rare na beetle at nakuha niya ito. Dahilan para lumabas si Kurahashi na mahilig sa mga beetle kaya nagsasayaw sa ibabaw ng mga bastos na magazine. Pero nahiya din si Koro nang ma-realize na nakakahiyang makita siya dito ng mga estudyante at alam niya rin daw na isa itong trap. At nalaman nila kay Koro na libo-libo ang halaga ng nahuling Miyame stag beetle dahil sa albino na mata nito ay isa itong super rare. Isang linggo bago ang kanilang bakasyon sa resort ay nagsanay muna silang bumaril samantala nagre-relax lang si Miss Witch. Ngunit nang dumating si Sir Lovro na kinuha palang special instructor ay inutusan siyang magpalit na agad nitong sinunod. Di daw makontak ni Lovro ang iba pang malalakas na assassin kaya nakasalalay na sa mga bata ang assassination kay Koro na kasalukuyang nagbakasyon sa Mount Everest. At inaasahan ni Lovro na matatapos na nila ito matapos maputol ang 7 galamay na pangako nito. Ngunit naisip ng mga bata na ma-blackmail si Koro na ipagkakalat na mahilig ito sa mga bastos na magazine. Nakitaan ni Lovro ng potensyal sila Chiba at Hayami sa pagbaril. Nang magtanong si Nagasa ay napansin ni Lovro ang kakaibang aura nito. Kaya pinangako ni Lovro na tuturuan niya ng insta-kill technique si Nagasa para maging kasing galing niya ang pinakamagaling na assassin na si Reaper. Sakay ng isang barko ay nanghihina si Koro Sensei saka nakita na nila ang isla. Napakaganda ng Fukumajima Resort Hotel na ito kaya paldo ang E-class dahil naglaro pa sila ng glider at nagtirahan sa ere dahil kailangan nilang ma-distract ang teacher habang naghahanda ang mga kaklase ng assassination sa ilalim ng dagat. Naging tan ang kalahati ng mukha ni Koro dahil sa sunburn. Pero ginaya pa nito ang mga dolphin habang sila Chiba at Hayami ay naghahanap ng sniper spot. Walang makitang boylet si Miss Witch dahil naka-reserve pala sa buong E-class ang resort hotel kaya si Karasuma na lang ang nilandi niya pero inihagis siya nito. Ngunit ipinangako ni Irina na sa tamang pagkakataon ay siya ang tatapos kay Koro. Nang itim na rin kahit ang ngipin ni Koro. Ngunit nagpapanggap lang na masaya sila Yoshida upang di nito malaman na naghahanda ang mga kaklase.
Pagsapit ng gabi ay sobrang itim na ni Koro na napansin ng mga estudyante kaya nag-molt siya para magbalik ang dating kulay. Pero dahil dito ay nabawasan ng alas niya sa assassination. Kalaunan ay dinala siya ng mga bata sa inihanda nilang lugar. Pero minamaliit pa rin ni Koro ang kanilang kakayahan bilang mga assassin. Nagtanong si Koro kaya pinaliwanag ng mga estudyante ang assassination plan pero sa isip nito ay maiisahan niya pa rin ang mga bata. Ayos lang din kay Koro na magpa-cap-cap dahil malakas ang tiwala niya sa sarili. Nagsimula ang video na inihanda nila ngunit nahiya bigla si Koro dahil pinapakita dito na isa siyang manyak na octopus kaya halos maubos ang kanyang energy. Tapos di niya napansin na nag-high tide saka sinabi ng mga estudyante na ngayon na nila naiswasakin ang pangakong galamay. Napansin ni Koro na merong sniper sa malayo. Saka pinutol na ng mga bata ang kanyang mga galamay subalit di niya inaasahan ang mga sumunod na nangyari dahil gamit ang mga speedboat ay winasak nila ang kinaroroonan nito. Saka gumamit ng mga hydrojet ang mga kasama dahil alam nilang natataranta si Koro pag nagbabago ang paligid tapos pinaputokan nila ang paligid nito saka nakasalalay na sa dalawang sniper ang execution at mga dummy lang pala ang napansin ni Koro kaya naman tinamaan na nila sa wakas ang teacher, subalit nagdulot ito ng malakas na pagsabog. Naisip nila na natapos na nila ang misyon pero naging isang maliit na bilog na may napakatibay na shell si Koro kaya di pa rin nila natapos ang octopus. At dahil kahit nuclear bomb ay hindi siya masasaktan kaya ginamit ni Karma ang expertise sa pangtatorture sa ibang paraan. Ngunit kinuha ito ni Karasuma at sinabi ni Koro na di uubra kung ilalagay siya sa pool na puno ng anti-Koro substance dahil sumasabog siya bago magbalik sa normal. Pagbalik sa hotel ay napagod talaga ang lahat. Si Chiba naman ay pinanood muli ang recording kung saan di nila napatay ang teacher. Napansin ni Nagasa na hindi normal ang pagkapagod ng mga kaklase saka bumagsak si Nakamura pati na ang iba pa. Tapos tumawag ang may kagagawa nito na nilagyan daw ng artificial virus ang mga bata at siya lang ang may hawak ng antidote kaya nais nitong dalhin sa kanya si Koro kapalit ng mga antidote. Pero sila Nagasa at Kayano ang nais niyang maghatid nito sa itaas ng hotel. Di nakikipag-cooperate ang hotel kaya nag-isip sila ng ibang paraan. Naisip ni Teira saka na dalhin na lang ang mga kaklase sa ospital pero tutol si Takebayashi dahil bagong virus lang ito at baka lumala pa ang kalagayan. Pero may plano si Koro na ipinag-utos kay Ritsu. Dahil din kay Ritsu ay nalaman nila ang interior ng hotel at lokasyon ng mga guard. Umakyat ang mga healthy na bata sa bangin upang di makita ng mga kalaban. Habang ang mga tinamaan ng virus ay inaasikaso nila Okuda at Takebayashi. Kumapit si Miss Witch kay Karasuma habang si Karma ang nangunguna at muntik na si Kayano sa matalas na bato. Pag-akyat ay nagplano si Ritsu ng kanilang ligtas na ruta patungo sa destinasyon. Ngunit maraming mga bantay kaya ginamit ni Irene Sensei ang kanyang alindog para makinig ang mga ito sa kanyang pagtugtog habang inaakit ang mga ito. Nang magbigay ito ng go signal ay lumusat na sila sa napahanga sa kakayahan nito kaya sinabi ni Karasuma na ito ang expertise ni Miss Irina. Sunod ay kailangan nilang umakto ng mga spoiled brats na anak ng kontraktor para di sila paghinalaan. Samantala naisip ni Takebayashi na pinadaan sa isang pagkain ng virus dahil di naman sila lahat ay nagkasakit. Akala ng mga tao ay guest talaga sila. Subalit nang dumating si Smug ay naging alisto si Karasuma at tama nga ang hinala dahil inatake sila nito ng gas. Naalala ni Fuwa na ito ang nagbigay sa kanila ng drinks kaya pinaghinalaan nilang ito ang nagpakalat sa kanila ng virus. Nanghihina na si Karasuma dahil sa gas kaya magsusumbong na daw ito sa kanyang boss pero pinigilan siya ng mga estudyante. Tapos kahit nakalanghap ng gas ay nagawa pa rin ni Karasuma na tapusin ang pangit na ito pero bumagsak na rin ang sensei. Kaya tinulungan nila ang sensei subalit nag-enjoy pa sa nangyayari si Koro kaya pinaikot-ikot ni Nagasa tapos balak pa itong ipasok ni Karma sa puwet ni Terasaka. Samantala ang isa sa pinakamagaling na assassin na na-hire ng mastermind ay kumakain gamit ang paboritong baril. Ang isa pa sa hired assassin na si Grip ay nag-aabang naman sa kanila at winasak pa nito ang salamin para ipakita ang lakas. Kaya naman wala sa kanila ang may lakas ng loob na lumaban pero iba si Karma kaya nagbanta ang pro assassin na mamamatay lang sila agad sa kanyang matinding grip kaya tatawagin niya na ang mga kasama ngunit winasak ni Karma ang radyo niya. Nag-alala si Karasuma pero napansin ni Koro na sobrang alerto ni Karma dahil sa respeto sa kalaban. Gumamit si Karma ng sandata na nahuli at nawasak ni Grip. Saka sumugod ang kalaban kaya bawal tamaan si Karma dahil patay na siya pag nahuli nito. Napahanga si Karasuma dahil isang beses lang sa kanyang nakita ni Karma ang teknik ay nagaya na nito agad. Napatanong ang kalaban kung ba't di siya umaatake. Kaya sinabi ni Karma na isa lang siyang decoy para makalusot ang mga kaklase. Pero nang mag-attack mode si Karma ay nagawa niyang tamaan ito. Ngunit nang tatapusin niya ay
gumamit ito ng gas kaya bagsak ang batang asasin. Pero may paralysis gas din pala si Karma na kinuha niya kanina kay Smug at inaasahan niya na daw ang paggamit ng gas ni Grip. At nang sumugod ito ay napabagsak na rin ng batang asasin saka pinagtulungan. Tapos itinali nila ito at nilabas ng malupit na Karma ang mga wasabi at mustard saka inilagay sa butas ng ilong ng kawawang Grip. Nakakandado ang pinto kaya kailangan pa nilang dumaan sa loob pero paghihinalaan sila kaya ang mga babae ang gagawa nito pero dahil nag-aalala sila sa kababaihan ay naisip nilang isama si Nagasa. Pumasok sila sa loob ng bar at pinagdamit babae pala si Nagasa na sakto namang nagustuhan ng isang lalaki. Kaya habang naglalakad ay niyaya nito si Nagasa ng maiinom. At para di mahalata ay pinagtulakan ito ni Takaoka. Subalit meron pang dalawang manyak kaya nagpanggap si Yada na anak sila ng maimpluwensyang Yakuza saka pinakita ang emblem kaya natakot ang dalawang bugok. Nagpapasikat pa si Yuji kay Nagasa tungkol sa kanyang ama. Tapos pinakita nito ang mamahaling weed cigarette upang magpanggap na cool kid pero pinagsabihan siya ni Nagasa kaya nagtantram. Hiniram lang pala ni Yada ang emblem na ito kay Teacher Rich. Saka naisip nila kung gaano rin talaga kagaling si Irene Sensei sa pagiging assassin. Nakarating sila pero may mga bantay naman sa pinto. Kaya tinawag nila si Nagasa pero dahil nais pang magpasikat ay pinakita ni Yuji ang pinagmamalaking muntangang dance moves saka minalas dahil tinamaan niya ang legit na anak ng flood control contractor. Pero sinipa lang ni Okano ang bumagsak na Nepo Baby. Saka sinabi nila sa mga guard na nag-collapse ito kaya nagkaroon sila ng chance na lumusot. Bago umalis ay nagbigay ng advice si Nagasa kung paano magpakalalaki kaya mas na-inlove ito sa kanya. Dahil dito ay nakapasok na rin ang mga kasama. Nakapagpalit na rin si Nagasa pero nakuna na siya ni Karma ng picture. Si Yuji naman ay ibinalik na ang droga. Tapos tinukso si Nagasa ng mga kaklase kung nagustuhan ba niyang magdamit babae. Pero meron na namang mga bantay na kailangang patumbahin. Kaya inutusan ni Tera saka si Kimura na magpahabol sa mga pangit na tinuruan pa ni Karma. Kaya lumapit siya at sinabing mga walang utak na unggoy ang dalawa kaya hinabol nga siya. Saka naman umatake sila Tera saka at kinoryente ang mga pangit. Giit ni Tera saka na para daw sana ito kay Koro Sensei. Saka kinuha nila ang mga baril at pinag-utos ni Koro na sila Chiba at Hayami ang gumamit nito pero hindi sila pinahintulutang pumatay. Naiinip na si Gastro sa kakasubo ng kanyang baril tapos naramdaman niyang nandoon na ang mga bata. Samantala natutuwa ang mastermind na makitang nahihirapan ng mga bata. Saka nalalaman ni Gastro na pinagpaplanuhan na siya kaya nagbigay siya ng warning shot. Tapos di tumama si Hayami kaya nalaman ng kalaban na kinuha nila ang mga baril ng mga guard. Binuksan nito ang malalakas na ilaw upang masilaw sila. Saka nagbigay na naman ng warning shot para magbabala na alam nito kung saan sila nagtatago. Bigla namang nagbigay ng command si Teacher Koro na nasa front seat pala kaya pinagbabaril. Tapos nagbigay pa rin siya ng mga instruction upang lituhin lalo si Gastro kung nasaan sila. Nalaman din ni Koro na nawala ang kumpiyansa nila Chiba at Hayami dahil pumalpak sa assassination pero malaki ang tiwala ng sensei na magagaling sila. Tinikman na naman ni Abnoy ang baril nito saka na headshot ang isang bata pero isa lang palang dummy kaya nakabaril si Chiba pero di siya tinamaan. Ngunit ang scaffolding pala ng stage ang binaril nito na tinamaan siya. Tapos binaril ni Hayami ang kanyang revolver saka pinagtulungan ng mga batang assassin. At naging posible ang lahat ng ito dahil sa gabay ni Koro Sensei. Pagkatapos ay dinukot ni Karasuma ang isang bantay para magtungo sila sa pinakatuktok. Naisip ni Koro na hindi isang assassin ang mastermind dahil mali ang paggamit nito sa mga hired assassin. Napansin ni Nagasa na napakainit na ni Tera saka dahil sa virus pero ayaw nitong malaman ng mga kasama nila. Nang makapasok ay nakita nila ang case na may bomba na pinaghihinalaang naglalaman ng mga antidote. Ngunit nang lumabas ang mastermind ay nalaman nilang ito pala ay si Takaoka na galit sa kanila dahil pinahiya ng E-class. Nagagalit si Karasuma kaya sinabi ni Takaoka na kung sila Nagasa at Kayano lang sana ang pinadala ni Karasuma ay plano niyang gamitin ang buhay ng mga ito para matagumpay niyang mapatay si Koro. Gayunpaman ay meron pa rin siyang plan B kahit di natupad ang unang plano. Sinabi din itong inalipusta na siya sa trabaho mula nang matalo ni Nagasa kaya nangangati siya kapag naiisip ito kaya nais niyang makipagtuos kay Nagasa. Minaliit naman nila Karma at Tera saka si Takaoka dahil isang maliit na bata ang nais nitong kalabanin ngunit nagalit ang baliw at nagbanta na papasabugin ang mga antidote. Saka pinag-utos kay Nagasa na magtungo siya mag-isa sa helipad. Kahit mapanganib ay nagpas siyang magtungo si Nagasa kung saan may nag-aantay na patalim. Tapos pinasabog nito ang daanan para walang makialam sa kanila. Naisip naman ni Nagasa na humingi ng tawad at baka sakaling maawa sa kanya ang mastermind. Pero nakukulangan pa ito kaya ibinaba ng batang assassin ang kanyang ulo sa sahig at sinabi ang mga nais nitong marinig. Natuwa naman si Takaoka saka sinabi nitong ang mga tinamaan ng virus ay magkakapigsa ang buong katawan hanggang sa mamatay. Saka nito tuluyang pinasabog
pasabog ang mga vial na naglalaman ng antidote kaya nawalan na ng pag-asa ang mga assassin tapos pinagtawanan pa sila. Dahil dito ay naglakas loob si Nagasa pero ito talaga ang nais na mangyari ng kalaban. Nag-alala sila na baka patayin talaga ito ni Nagasa kaya binato ni Terra sa kanang stun gun at sinabing huwag magpapauto kay Takaoka. Sinabi din ni Koro na tatanungin na lang nila si Smog na may gawa ng artificial virus saka pinag-utos na stun gun na lang ang gamitin ng estudyante. Nagtaka din sila kung paano nakatagal si Terra sa kasatindi ng lagnat nito, kaya kinuha ni Nagasa ang stun gun pero gamit niya pa rin ang kutsilyo. Pinakita din ni Takaoka ang reserba ng antidote na ibibigay niya daw kung lalabanan siya ni Nagasa nang hindi nangingialam ang mga kasama. Sinabi ni Koro na huwag magdalawang isip si Karasuma na barilin nito kung manganib si Nagasa. Sa isang iglap ay nasipa nito at tumalsik si Nagasa. Pero sinubukan pa rin ng batang assassin ngunit talo siya sa karanasan kaya nabubugbog lang siya. Balak ni Takaoka na putulin ang mga kamay at paa ni Nagasa dahil sa pamamahiya sa kanya. Nag-aalala na ang mga kasama pero sinabi ni Terra saka na may alas pa si Nagasa na itinuro ni Lovero. Naging kumpiyansa si Nagasa kaya kinakabahan si Takaoka habang lumalapit ito. At nang sobrang focus na si Takaoka ay gumamit si Nagasa ng clap stunner tapos ginamitan siya ng batang assassin ng stun gun kaya si Nagasa na naman ang nanalo. Kaya naman labis na takot ang naramdaman nito at ang nakakatroma ng ngiti ng batang assassin ang kanyang nakita bago siya nawala ng malay. Binati ng mga kaibigan ng tagumpay ni Nagasa pero hindi sapat ang nakuha nilang antidote. Kaya tumawag na daw ng chopper si Karasuma para sa emergency. Pero sa kasamaang palad ay dumating pa ang 3 pro na hired assassin. Ngunit di na pala sila balak kalabanin nito dahil di nasakop ng kanilang kontrata. At ang virus na ginamit ng 3 ay ang di nakakamatay na virus dahil sapat na daw ito para makaramdam sila ng panganib. Isa pa ay tinimbang lang daw nila ang sitwasyon at ayaw din nilang mapasama ang kanilang standing bilang mga pro. Kaya binigay na ni Smog ang supplement na kailangan ng mga kasama nila. Nang dumating ang chopper ay nais ni Karasuma na ma-detain muna ang 3 upang siguruhing gagaling ang mga bata na ayos lang din sa mga pro. Nagtanong din si Karma kung di nagagalit sa kanya si Grip pero di daw ito pumapatay ng tao dahil sa personal na dahilan. Saka sinabi ng mga pro na maging sikat muna sila bago sila maging karapat-dapat na ma-assassinate. Tapos nagpasalamat si Nagasa sa sinabi ni Terra saka dahil muntik na talaga niyang patayin si Takaoka. Pagbalik nila sa hotel ay naging maayos na rin ang lahat. Kinabukasan ay naghahanda na naman ng planong assassination si Karasuma kay Koro Sensei. Pero matapos ang pagyanig ay biglang nakabalik na sa kanila si Koro dahil nabigo na naman siyang ma-assassinate ng plano ni Karasuma. Kaya nais na daw mag-enjoy ng octopus pero kinabukasan na ang balik nila sa Tokyo. Kaya naman ginamit nito ang bilis para makagawa ng maraming activity habang ina-assassinate siya ng mga estudyante. Samantala ang kababaihan ay nag-enjoy sa beach kaya nais sumali ni Koro pero nalaman nitong kasama ito sa assassination plan. Ang manyak na si Okijima ay naghubad patungo sa kababaihan kaya binugbog siya ng mga ito. Aalis na sana si Karasuma pero inaakit pa siya ni Miss Witch ngunit di umeepekto kaya tinukso ng mga estudyante na hinabol nito. Saka pinuri ni Koro Sensei ang ipinakitang talento ni Nagasa. At kinabukasan ay nasa school na muli sila para sa second semester. Sa last day nila sa Okinawa Resort ay naisip ni Koro Sensei na magkaroon sila ng test of courage. Pero ang totoong plano pala ng teacher ay ang may mabuo sa kanilang mga love team. Magkasama sila Nagasa at Kayano sa kuweba nang matakot sila dahil nagpakita ang nakakatakot na nilalang na sinabing kailangan nilang manatiling magkasama kung ayaw nilang masumpa. Pero narinig din nila ang teacher na sabihin ang kaparehong script sa ibang classmate. Saka na-excite si Koro sa mga mabubuo niyang love team sa klase para sa sinusulat niyang libro. Si Okuda ang naging partner ni Karma. At nang makita nila ang mga bagay ay naisip na parang hindi test of courage ang nais mangyari ni Koro. Samantala si Koro pa ang mas natakot sa mukha ng kanyang mga estudyante. Kaya tinihil na nila ang kalokohan nito dahil alam na nilang nais lang ng teacher na magkaroon sila ng mga jowa para sa real life story na librong sinusulat. Samantala si Teacher Witch ay grabe kung makakapit kay Karasuma. Kaya naisip ng mga estudyante na tulungan si Irina na magustuhan ni Karasuma. Kaya nagplano sila para kay Irina Sensei at pinasuot pa ito ng damit ni Kanzaki na pang model. Saka inisip din nila ang tipo ni Mr. Karasuma at ang favorite dish nito. Pagsapit ng hapon ay di nila pinapaupo si Karasuma sa hotel para lumabas ito. Saka nakita niya ang mesa sa labas na si Miss Irina lang ang nandoon pero di niya pa rin nalaman na ito ay isang setup. Nagsimula silang mag-usap pero tungkol pa rin sa work. Kaya naglakas loob na lang ang dalaga na halikan ng panyo nito at dinikit sa lips ng lalaki sa kanya sinabing type niya ito. Pero nagsisisi siya sa kanyang mga nasabi. Tapos nabash pa siya ng sariling mga estudyante. Pero si Karasuma ay naisip pa rin na sinubukan lang sa kanya ni Irina ang bagong seduction technique. Nag-aalala ang ama ni Nagasa kung naaalagaan ba siya ng kanyang ina dahil hiwalay na pala ang mga magulang nito.
ito. Ngunit nagtungo doon si Koro upang yayain siyang sumama sa summer festival kaya umalis ng excited si Nagasa. Nagmakaawa si Koro na sumama si Karma dahil halos lahat ng estudyante niya ay mga busy. Pati si Lovro ay niyaya na rin ng desperadong octopus. Subalit isang assassin ang nakalapit na pala kay Lovro kaya wala na siyang nagawa sa atake nito. Sumama naman sila Kayano at Nagasa. Sila Chiba at Hayami ay naban daw sa shooting gallery dahil masyado silang magaling. Napansin ng mga estudyante na madali na lang sa kanila ang mga palaro sa festival dahil sa kanilang assassination class. Samantala si Koro ay sinamantala na rin ng pag-racket para kumita ng malaki. Saka magkasama nilang pinanood ang magagandang fireworks. Samantala ang secret agency ay sinabing magiging triple ang reward kung magtatagumpay ang E-class bilang isang unit. Kinabukasan dahil sa sobrang daming supply ng itlog ay marami ang nasasayang kaya naisip ni Kayano na gamitin nila ito sa assassination. Kung saan naisip niyang gumawa ng napakalaking puding para gawing trap kay Koro Sensei. Dahil nung nakausap niya ang sensei ay pangarap daw nitong makakain ng napakalaking puding. Inihanda nila ang malaking hulmahan ng puding. Nagsimula na silang mag-bake gamit ang malalaking makinarya na ipinahiram ng government habang si Kayano ay sinasabi ang mga plano para matagumpay nila itong magamit sa assassination. Matapos ang matagal na proseso ay tinanggal na rin nila ang hulmahan at nilagyan ng mga pampalasa upang maging perfect ang giant pudding. Sobrang excited at naiyak pa si Koro Sensei nang malaman na para ito sa kanya. Habang kumakain ng nilalang ay naghihintay silang makarating ito sa ilalim sa kanila pasasabugin ng remote control bomb. Pero tila ayaw ni Kayano na sumabog ang pinaghirapan niyang puding. Subalit natuklasan pala ni Koro ang bomba dahil sa talas ng pang-amoy kaya tinanggal niya ito. Natuwa pa rin si Koro sa naisip nilang assassination plan kaya binigyan niya rin ng puding ang mga bata. Pagsapit ng gabi ay natakot ang isang dalaga dahil may sumisilip sa kanyang isang manyak na nilalang. Kinabukasan ay naging parkour na ang PE nila at ang mga teacher ang magiging mga pulis. Si Karasuma ang manghuhuli sa kanila na mabilis na nahuli ang maraming estudyante gamit ang red mark. Kaya napunta na sila sa jail na binabantayan ni Koro at habang nakikipag-usap ay nahuli na din si Sogaya. Si Irina naman ay naisakitin si Karasuma pero nilublob siya nito sa tubig. Naisip ng mga kasama na mababawi nila ang mga nahuli ni Karasuma pero sinabi ni Karma na wala silang pag-asang manalo sa octopus. Pinakita ni Okijima ang sexing picture upang pabayaan sila nitong makatakas na ikinainis ni Karasuma kaya wag daw nitong papatakasin ang susunod niyang mga nahuli. Pero nagdrama naman si Yada kaya pinatakas na naman ni Koro ang mga ito. Kaya pagkatapos ng time limit ay walang nahuli ang mga pulis pero nalaman ni Karasuma na sinuhulan si Koro ng sexing picture. Habang naglalakad pa uwi ay nagulat si Nagase sa nakitang balita. Kinabukasan ay nandidiri ang mga estudyante dahil nahuli daw na ng buboso si Koro. Itinanggi naman ito ni Koro pero di naniwala sa kanya ang mga estudyante dahil kilala siyang dakilang manyak. Para patunayan ang sarili ay pinagtatapon ni Koro ang mga sexy magazine niya pero nakita doon ng isang bra. Nakita rin nila sa classroom book na nilagyan ni Koro ng cup sizes ng mga kababaihan sa klase kaya nagalit si Kayano nang mabasa na isa daw siyang sawing palad. Nakita din nila ang listahan ng mga babae sa school na may mga F-cup sizes pataas. Ipapakita pa sana ni Koro ang mga barbecue pero mga bra ang nakatusok sa stick kaya umalis siyang talunan. Naisip ni Karma na mas nakakatuwang krimen ito kaysa sa pagpapasabog sa Earth. Pero naisip din nilang totoong na frame up si Koro dahil ayaw nitong mawala ang tiwala nila. Saka naisip ni Karma na hulihin ng salarin para magkaroon ng utang na loob sa kanila ang octopus. Nagtungo sila sa isang building kung nasaan ang mga may F-cup size na dibdib. Nandoon din si Koro Sensei para hulihin ang frame up sa kanya. Dumating na ang nagpapanggap na Koro at kinuha ang mga underwear pero nahuli ito agad ng octopus. At nang tanggalin ng helmet ay isa itong tauhan ni Karasuma. Tapos biglang lumabas ang trap dahil sa kagagawa ng mastermind na si Shiro kung saan di siya makatakas dahil sa anti-Koro sheets. Saka naman umatake ng walang tigil si Ito na dahil ito ang natutunan ni Shiro sa kanila na strategy. Nagawang mabalibag ni Ito na ang octopus pero nagpatuloy pa rin ito sa pag-ilag. Tapos nagawa pa nitong masalag ang atake ni Ito na. Saka ginamit niya ang bagong teknik kaya nagliwanag ang paligid at tuluyan niyang napinsala si Ito na. Pinag-utos ni Koro na iwanan ni Shiro si Ito na sa E-class at ipagkalat na hindi siya ang nagnakaw ng mga panloob. Subalit nagsisimula ng lamunin ng mga galamay ang utak ni Ito na dahil sa paulit-ulit na shock ng pagkatalo kaya pinabayaan na rin siya ni Shiro. Umatake sa kanila si Ito na kaya niligtas sila ni Koro subalit tumakas na rin ang batang may galamay na nahihirapan sa tentacle cells dahil pinatigil na ang kanyang maintenance kaya nagwawala siya sa mga tindahan ng cellphone at nagpasya naman si Koro na pigilan siya. Nagtungo sila sa kinaroroonan ni Ito na pero nais pa rin lumaban ito dahil ayaw niyang natatalo. Subalit biglang may pumutok na powder na anti-Koro dahil kasama pala ito sa plano ni Shiro saka pinaputokan ng napakarami ang octopus. Tapos hinuli ng mga ito ng net si Ito na at itinakas. Kahit natutunaw si Koro dahil sa powder ay umalis pa rin siya para iligtas si Ito na.
Nalaman din ng mga estudyante na pinrotektahan sila ni Koro kaya ito napinsala. Nang makarating si Koro ay ginamitan siya ng mga pressure lights para mapabagal siya. Tapos pinagbabaril siya pero pinrotektahan niya pa rin si Itona. Ngunit dumating ang mga estudyante at inisa-isa nila ang mga assassin ni Koro Sensei. Dahil na-distract si Shiro ay nawasak na ni Koro ang mga patibong nito. Saka pinagbantaang umalis na lang si Shiro. Sagot ni Shiro na 3 araw na lang na mabubuhay si Ito na kaya wala na siyang pake dito. Kaya kailangan nilang malaman ng impormasyon para matulungan ito. Sakto namang nag-research na pala si Fuwa kaya nalamang anak si Ito na ng isang negosyante ng cellphone parts pero nagsarado ito dahil nag-resign ng mga empleyado dahil sa Kalabang Company at ito ang dahilan kung ba't nais ni Ito na manalo at magkaroon ng kapangyarihan. Kalaunan ay dinala nila ito sa ramen shop nila Muramatsu. Tapos niyaya ito ni Yoshida na dumalaw naman sa shop nila. Inangkas ni Yoshida si Ito na pero sa bilis ay tumalsik si Ito na. Kaya kinabahan silang baka magwala ito dahil sa shock. Nang lumabas na naman ang mga galamay ay nagtakbuhan sila. Pero di umatras si Tera saka na nagawa pang pigilan ng nanghihinang galamay nito. Sa kabinetukan at pinangaralan ni Tera saka ang kapwa niya batang hamog na kapag na-assassinate nila si Koro ay pwede niyang mabawi ang factory ng papa niya upang bumalik na ang mga magulang. Dahil sa mga sinabi ni Tera saka ay natanggal na ang attachment ng tentacle cells kaya tatanggalin na daw ni Koro ang kanyang mga galamay. Kinabukasan ay masaya nilang binati ang bagong classmate at napabilang pa ito sa grupo nila Tera saka. Nalaman nilang magaling sa electronics si Ito na dahil sa parents nito kaya nakagawa ito ng remote control na laruan na ikinamangha ng klase. Tapos binaril nito ang mga shooting target. Pero duda si Nagase kaya sinabi ni Ito na ang kahinaan ni Koro ay ang puso nito na nasa bandang necktie. Ngunit inaasahan na pala ni Koro na sasabihin ni Ito na sa mga kaklase ang kanyang kahinaan. Nagsagawa ng test run para sa assassination kaya ginamit nila ang camera ng laruan at nakita ang legs ng mga dalaga. Pero maliit ang nakikita ng camera nito kaya naisip nilang lagyan ng fisheye lens at pati na rin ng recorder. Ngunit di naman nito kinaya ang hagdan. Kaya balak nilang magtulungan upang mapaganda ang prototype. Sinubukan nila ang bagong model na tirahin ng isang whistle. Pero di ito agad nakatakbo kaya nawasak ang prototype. Kaya naisip nila ang upgrade na magkahiwalay ang driver at gunner. Nakiusap si Ito na natulungan siya ng mga kaklase sa mga upgrade nito. Subalit pagkatapos ay sumama siya kay Karma para mag-cutting. May reklamo sila Masayoshi at ang iba pa sa kanilang mga pangalan. Kaya naisip ni Yada na gumamit na lang sila ng mga codename katulad ng mga nakasalamuhan nilang pro-assassin na nagustuhan naman ni Koro Sensei kaya pinag-isip sila ng mga codename. Kaya sa kanilang assassination practice ay mga codename na ang gamit ng bawat isa habang sinusubukan nilang barilin si Teacher Karasuma pero nakatakas ngunit di niya alam na nakikita siya ni Chiba pero di pa rin siya nito tinamaan, ngunit nasa likod pala si Kimura na handa na siyang i-assassinate. Sumakit daw ang ulo nila sa paggamit ng mga codename buong araw. Si Kimura naman ay nagreklamo dahil siya lang ang gumamit ng tunay niyang pangalan na Justice. Kaya sinabi ni Teacher Koro na hindi naman masyadong mahalaga ang mga pangalan nila kundi ang mga nagawa nila habang nabubuhay. Nagtungo sila sa lihim na part-time ni Isegai sa coffee shop na sikat sa mga nanay na customer. Tapos binibigyan sila ng tsa ni Isegai basta wag lang isusumbong na meron siyang part-time. Saka napag-usapan nila kung gaano ka-talented at attractive sa mga hotmama ang kanilang leader. Maging si Koro ay nasuhulan ng masarap na dessert kaya di niya rin sinusumbong sa school ang part-time nito. Subalit nalaman nito ng A-class kaya maaari siyang ma-expel sa school. Saka hinamon sila ni Asano na kung mananalo sila sa pole tapping ay di na ipapa-expel si Isegai. Ayos lang daw kay Isegai na ma-expel pero ayaw pumayag ng mga kaibigan. Kaya nagkaisa ang mga ito na tatalunin nila ang mayabang na A-class. Dahil sa assassination ay lumakas na ang lahat ng mga skill ng mga estudyante ni Koro Sensei. Ngunit nababahala si Isegai dahil magaling talaga si Asano. Sagot ni Koro na may kakayahan naman siya bilang isang leader kaya siguradong makakapagbigay sila ng magandang laban. Subalit nang makita ang mga kalaban ay parang mga tatay na ang kanilang mga import. Pero nagtaka sila kung ba't walang nakaposisyon sa opensa ng E-class. Sa utos ni Asano ay sumugod na ang mga bakulaw kaya pinigilan nila Muramatsu at Yoshida ang isa pero napatalsik sila sa lakas nito. Sinugod na ng mga ito ang pole nila pero tumalo ng E-class at inipit sila gamit ang pole. Nang maisip ni Asano na wala ng depensa ang katunggali ay pinasugod niya ang iba pang tauhan. Sila Isegai naman ay sumugod din kaya hinabol sila ng mga ito. Ngunit nang mapaligiran ay tumakbo sila sa mga upuan dahil wala naman rules tungkol dito. Patuloy silang sinubukang hulihin ng mga foreigner subalit biglang sumugod sila Yoshida at Muramatsu.
Karasu. At sa utos ni Isegai ay sumugod na sila kay Asano upang mapaalis ito sa pole pero marunong pala ito ng martial arts kaya mahirap kahit pagtulungan nila. Kaya lumuhad si Isegai at tumalon sa kanya ang iba pang kasama para hilahin si Asano dahil 2 tao na lang pala ang natira sa defense team kaya gumamit sila ng leverage. Naghihintay lang din ng komanda ang mga maton pero di nila hinahayaang makapag-isip ang leader ng mga ito. Nakabalik na rin ang ibang players ng A-class kaya kumilos na rin ang secret weapon na si Ito na upang tuluyang mapabagsak ang pole ng kalaban. Kaya naman ang E-class ang nanalo sa laban na ito. Dahil dito ay sinabon sila Asano ng tatay na Principal Asano. Pero pinagtanggol pa ni Kevin ang leader kaya may ipapatikim daw ito sa kanilang di malilimutan. Dahil sa pagkapanalo ng E-class ay napansin nilang tumaas na ang tingin sa kanila ng ibang mga klase. Binugbog sila ng principal at ikinwento noon na nabugbog din siya pero kalaunan ay nabugbog niya din ang master niya at nakakuha ng black belt. Pero kahit ang sarili nitong anak ay namumuhi sa kanya. Ginamit nila sa labas ng klase ang parkour patungo sa train station kahit pinagbabawal ito. Subalit sa kasamaang palad ay tinamaan nila ang isang matanda at nakita sila ng isang lalaki na tumawag ng ambulance. Dismayado si Karasu malalong-lalo na si Koro Sensei sa kanila. Pero sumasagot pa sila kaya pinagsasampal sila sa bilis ng Mach 20. At humingi naman ng tawad ang mga estudyante. Saka pinagbawalan silang mag-aral ni Koro para sa midterm exam dahil may kailangan daw silang unahin. Ayaw tanggapin ni Mr. Matsukata ang paghingi ng tawad ni Karasuma kaya nilagyan ni Koro ng mga bulaklak ang silid at saka humingi ng tawad. Ang E-class muna ang tutulong sa pangangailangan ng school ni Mr. Matsukata habang nagpapagaling pa ito. Ngunit ang pinakamatandang estudyante na si Sakura ay hinaharas sila tapos papaluhan pa sila ng walis pero bumigay ang sahig. Dahil lumang-luma na rin ang gusali ay naisip nilang gawan ito ng paraan. Nagkaroon sila ng isang play pero tinututuo ng mga kaklase ang pananakit kay Terasaka. Ang ibang kaklase ay naghahanda sa construction at ang iba ay tinuruan naman ng mga bata. Si Nagasa ang nagturo kay Sakura na tumigil pala sa pag-aaral dahil nabully. Samantala isang pusa ang umakyat sa sanga ang nais nilang iligtas. Kaya ipinakita nila Kimura at Okijima ang kanilang skill para masagip ito. Saka naman napahanga si Sakura sa advice ni Nagasa. Nagagalit pa rin si Mr. Matsukata pero labis siyang nagulat sa laki ng ipinagbago ng kanyang school sa loob ng 2 linggo sa tulong ng matitinding architecture design mula kay Rizzo kaya napakaluwag na ngayon nito. Tapos meron pang indoor playground para di maulanan ang mga ito. Ginawa din ng mechanic team ang bike ng principal, kung saan nakakonekta ito sa playground upang tuwing may maglalarong bata doon ay magkakaroon ng energy ang bike. Pati ang pustiso ay nilagay pa nila sa bell. Pero duda pa rin ang principal subalit nang makita na nakuha ni Nagasa ang loob ng pinakamatigas ang ulo na si Sakura ay natuwa na rin ito sa kanila. Saka magkakasamang nagpaalam ang isa't isa. Pero dahil di nakapag-review ay bumaba ang score nila kaya sila Asano pa rin ang nanatili sa top. Maliban na lang kay Karma na naging top 2 student sa kabila ng pagiging busy nila. Tapos nagbanta si Karma na sa susunod ay matatalo na nila sa top ang mga pangit. Excited na si Koro sa barbecue ngunit winasak ito ni Nakamura pero di siya nasaktan dahil sa suit. Pinagbabaril din siya nila Chiba at pinaligiran ng mga estudyante para ipakita ang bagong equipment mula sa government na nakakapagbigay ng lakas at tibay. Nahihirapan na si Irina dahil kahit madami na daw siyang naging sugar daddy ay ang talong ni Karasuma pa rin ang hinahanap niya. Saka dumating ang mga estudyante na pinilit siyang lumabas para magpaturo. Kinamusta din ng seller ng bulaklak kung maayos na ba si Principal Matsukata. Saka binintahan sila nito ng magagandang bulaklak na ibibigay nila kay Teacher Irina. Habang ang mga kaklase ay nililibang si Teacher Witch ay nakiusap silang si Karasuma ang magbigay ng mga bulaklak. Kaya sabay-sabay na umalis ang mga ito at saka binigay ni Karasuma ang bulaklak para sa kanyang kaarawan na nagustuhan ng dalaga. Pero napagtanto ni Irina na malabong magkusa si Karasuma na magbigay nito. Kaya natuklasan ni Teacher Witch na sinet up lang sila ng mga estudyante at kasabwat pa si Koro. Dahil dito ay ibinalik niya ang bulaklak at tuluyang umalis. At pagdating sa kotse ay galit na galit ito. 3 araw nang hindi pumapasok si Teacher Irina pero si Koro ay ang panonood lang ng soccer match sa Brazil ang pinagkakaabalahan. Di nila makontak si Irina kahit na sa tulong ni Ritsu. Saka pumasok ang tindero ng bulaklak na napagtanto nilang hindi normal na tao. Nagpakilala itong si The Reaper na pinakamagaling na assassin, na nagbantang papatayin ng bihag niyang si Irina kung di sila magpupunta sa nais niyang lugar. Sinubukan nila Terra saka na lumaban sa The Reaper pero hindi ito natakot at sa isang iglap ay naglaho ito sa kanilang paningin. At nag-iwan ito ng mapa kung saan nila kailangang magtungo. Nagtungo sila sa lugar at nagbili na sabihin ni Ritsu kay Teacher Koro pag di sila nakabalik ng 12 midnight. Pumasok sila at nagmasid sa lugar. Pero biglang nagsarado ang pinto at kinausap sila ng Reaper saka biglang yumanig dahil bumababa ang buong kwarto kaya nakita nila ang pro assassin at si Teacher Witch. Agad silang naglagay ng bomba sa pader at gumamit ng smoke screen kaya nakatakas ang mga ito. Pero kinausap pa rin sila nito sa mga speaker na natutuwa dahil magsasaya daw siya ngayong gabi.
Samantala si Koro ay binabad trip ang mga tao sa Brazil. Tapos nagtataka siyang di niya makontak ang mga estudyante. Si Ritsu naman ay nahack kaya tinatamad itong tumulong sa kanila. Nakita nila ang kakaibang kakayahan ng The Reaper. Pero sinugod pa rin ito ng dalawa na agad ding napabagsak. At sa isang iglap ay nakuha nito si Kayano kaya nagpas siyang lumaban si Nagasa. Ngunit ginulat lang siya nito at inisa-isa pa ang kanyang mga kasama. At sinabing ang Clapstunner niya ay nasa ibang level kaya di makakilos ngayon si Nagasa. Ang ibang mga kasama ay nahanap na rin si Teacher Irina na agad nilang iniligtas. Pero sinabi nitong tinatanggal na sila sa misyon. Saka nakatapak siya ng matulis na bato pero niloko niya lang pala ang mga ito para mapatulog ang mga estudyante dahil kasabwat na pala siya ng The Reaper. Nabihag sila dahil sa agwat ng kakayahan. Subalit nasa labas na sila Karasuma na ginawang aso si Koro para mahanap sila. Pero nalaman ng Reaper na nandoon sila. Pagpasok ng dalawa ay bumaba ang buong floor at nagpanggap na bihag si Irina para ibaba ni Karasuma ang baril. At sinabing naglagay siya ng mga pampasabog sa leeg ni Irina at ng mga bata. Biglang binaril ni Irina si Koro saka nabuksan pa ang trap. Tapos pinagbabaril siya ng Reaper para di makaakyat kaya tuluyang nahulog sa kulungan. Kung saan ang mga rehas doon ay gawa sa mga anti-Koro materials pero may secret weapon daw ang octopus kaya didilaan niya ito sa kalahating araw para matunaw. Ngunit nagbanta si The Reaper na papasabugin ang mga bomba pag di siya tumigil. Pupunuin daw ng tubig ang buong lugar pero pati mga bata ay balak rin tapusin ni Reaper kaya napapaisip si Karasuma. At sinuntok niya ang assassin dahil nagpasya siyang iligtas ang mga bata. Saka ito tumakbo na sinundan ni Karasuma. At pagkatapos mag-set ng trap ng Reaper ay pinag-utos kay Irina na barilin si Karasuma sa likod. Sumabog nga ang trap pero nabuhay pa rin si Karasuma. Saka muntik na siyang tamaan ni Irina. Pumanig pala si Irina dahil sinabi ng Reaper na magkapareho sila nito ng nakaraan. Ngunit biglang sumabog at nadamay si Irina dahil ginamit lang pala siya bilang pain. Nakaligtas naman si Karasuma pero tinamaan ng dalaga. Saka nakakonekta na rin si Koro sa kanya kaya nakiusap ang mga bata na tulungan si Irina na kanya namang ginawa. Nakita ng Reaper na natanggal ng mga estudyante ang mga bomba. At dahil pala ito sa talino ni Ito na sa mga electronics tapos ginamit nila ang camouflage ng mga suit para magmukhang nakatakas sila. Samantala nag-nosebleed si Irina dahil sa matsyong katawan ni Karasuma. Nagbalik naman ng Reaper na nakita si Irina tapos din ito napansin si Karasuma kaya magkasama silang nahulog sa tubig. Nakita niya ang tunay na mukha ng Reaper na binakbak daw ang sariling mukha dahil sa gabal sa pagdidisguise. Tapos balak nitong patayin si Karasuma at kunin ang mukha nito pero pumalag ang lalaki at napapanood ni Koro ang kanilang mapanganib na labanan. Tapos di inaasahang may tinatago itong maliit na baril sa loob ng daliri na ang puntirya ay ang aorta upang mag-bleeding ang kalaban nito. Pero naprotektahan pala ito ng galamay ni Koro saka tinamaan siya sa dalawang itlog. At ang nakitang dugo ay ang tomato juice na ininom ng octopus. Dahil wala ng alas ay bagsak sa isang suntok ang Reaper. Kalaunan ay pinangaralan nila ang mga bata na huwag masyadong overconfident na siyang ikinatalo ng Reaper. Balak namang tumakas ni Teacher Witch kaya hinabol at nahuli siya ng mga bata. Ngunit sinabi ng mga estudyante na pinapatawad na nila ito dahil siya ang kanilang Teacher Witch tapos binigyan pa siya ng bulaklak ni Karasuma na labis nitong ikinatuwa. Saka sinabi ni Koro na ayaw niya nang muling madamay ang mga bata. Dahil nauubusan na sila ng oras ay sinabi ng boss ni Karasuma na isasagawa na nila ang Operation Last Assassin. At kinabukasan ay nagbalik sila Karasuma at Irina sa class A ng magkasama. Kailangan nilang isulat ang kanilang mga pangarap sa papel. Normal na rin ang damit ni Teacher Witch na mas nagustuhan daw ng kalalakihan. Tinukso naman nila Nakamura at Karma si Nagasa na magpaputol ng pagkalalaki at magpa-convert sa Thailand. Nais daw ni Karma na maging bureaucrat dahil walang kwenta ang mga politiko nila. Saka nag-advise siya kay Tera saka na wag magiging politiko dahil madali siyang makokontrol. Si Nakamura naman ay nais daw maging isang diplomat. Samantala si Nagasa ay wala pa rin maisip. Nakita nilang may tag pa rin ang damit ni Teacher Irina kaya tinanggal ito ni Nagasa nang di nito nalalaman. Dahil dito ay sinabi ni Nagasa na nais niyang maging isang pro-assassin. Pero nag-advise si Koro Sensei na kailangan niya nang isipin ang sariling kaligtasan sa pagpaslang. Pinakita ni Nagasa ang grade sa nanay na si Hiromi. At sinabi nitong gagawa daw siya ng paraan para makaalis na sa E-class ang anak. Ayaw daw ni Nagasa na umalis sa E-class. Kaya naman sinaktan siya ng ina dahil sa pagsuway. Tapos nais ng ina na si Nagasa ang tumupad sa mga di niya nakamtan sa school at trabaho. Pinapahaba din ito ang buhok niya dahil hinihiling na sana ay naging babae na lang ang anak at pinasusuot din siya ng dress kahit na isa siyang lalaki. Saka kinabukasan ay kakausapin na daw nito ang advisor ni Nagasa para makaalis na siya sa E-class.
Kaya tumawag si Nagasa kay Koro Sensei para magpatulong. Kinabukasan ay balak daw magpanggap ni Koro bilang si Teacher Karasuma para mapapayag ang nanay ni Nagasa. Dumating si Hiromi na hinarap ni Koro. Giit ni Hiromi na sana ay naging babae na lang ang kanyang anak para mapalaki ng naaayon sa kanyang kagustuhan. Tinanggal naman ni Koro ang wig at sinabing di dapat kinokontrol ni Hiromi ang anak para lang matupad ang mga pansariling pangarap na di niya nakamtan pero labis na nagalit ang babae. Giit ni Koro na kailangang sabihin ni Nagasa kung ano talaga ang gusto niya. Pagsapit ng gabi ay humingi naman ng tawad si Hiromi pero buo na ang desisyon niya na kontrolin si Nagasa kaya nagtungo sila sa school at nais niyang si Nagasa mismo ang sumunog nito. Pero ayaw sumunod ni Nagasa kaya galit na galit si Hiromi. Biglang dumating ang isang assassin na balak patayin si Koro pero nakakasagabal daw sila kaya balak nitong paslangin si Hiromi. Nalaman ni Nagasa ang nararamdaman ng ina at ng assassin dahil sa talentong nakuha niya sa palaging pag-obserba sa reaksyon ng ina. Kaya ginamit ni Nagasa ang talento sa assassination na ikinagulat ng kalaban tapos binugahan ni Koro ng fire extinguisher. Saka sinabi ni Koro na inihahanda lang ni Nagasa ang sarili sa pag-alis nito sa poder ng ina tapos nawala ng malay si Hiromi dahil di niya ito maisip na mangyayari saka inihatid pa sila ni Koro. Kinabukasan ay si Nagasa na ang nagluto ng kanilang pagkain at pinangakong gagalingan niya basta payagan lang siyang manatili sa E-class. Nakipagkontrata si Esono sa isang resto para ang A-class ang manalo sa school festival. Nabalitaan ng E-class ang ginawang pakikipagkontrata ni Esono para lang matalo sila. Nawawalan na ng pag-asa ang E-class kaya sinabi ni Koro na pwede nilang gamitin ang mga sangkap na mahahanap sa bundok. Si Yada ang nag-a-advertise sa ibaba tungkol sa kanilang produkto pero ang mga basagulero ang lumapit sa kanya. Umakyat ang mga ito at may pakay na siraan ang produkto ng E-class. Pero nang tikman ay naluha ang tokmol sa sobrang sarap. Kaya balak subukan ng mga tauhan ng iba pang dish. Tapos inakit pa sila ni Irina para tikman ang lahat ng menu. Kaya agad na bumaba mga uto-uto para mag-withdraw. Pero sa A-class ay napakaraming customer dahil sa 500 yen na entrance fee ay may food and drinks ka na at libreng concert. Kahit ang mga tauhan ni Esono ay napahanga sa impluensya ng kanilang leader. Samantala nagpunta naman sila sa Kura at ang buong klase kaya nagkaroon ng madaming customer ang E-class. Humingi ng tawad si Nakamura nang malaman ng tunay na dahilan dahil sa mahabang buhok ni Nagasa. Ngunit dumating pa si Yuji na in love kay Nagasa. At habang nakikipag-usap ay pinalitan siya ni Nakamura ng palda upang magatasan nila si Yuji. Kumain ng dalawa sa tagong lugar at pinasabi ni Nakamura sa script na yayain niya itong kainin ang lahat ng menu. Tapos kinuna ni Yuji ng litrato ang isa pang dish. Subalit nakita ni Yuji si Red Eye na may dalang baril kaya tatawag ito ng pulis kaya nagpalusot si Nagasa na isa lang itong laruan. Magtatanong na sana si Yuji nang dumating ang nakakatakot na si Lovero. Kaya nagpalusot si Nagasa na isa itong theater actor comedian. Tapos sa mga mukhang siraulong mga assassin ay pinalusot ni Nagasa ng mga komedyante rin. Subalit alam ni Yuji na nagsisinungaling si Nagasa dahil sa talentong natutunan sa mapagpanggap niyang ama. Sinabi na ni Nagasa na isa talaga siyang lalaki pero ayaw maniwala kaya giit ni Nakamura na ipakita ni Nagasa ang pototoy. Kaya nais ibalik ni Nagasa ang pera nito pero umalis na lang bigla ang nabigong Yuji. Kinabukasan ay nawawala na sila ng pag-asa pero may dumating na mga reporter kaya nagkaroon ng maraming customer. Dahil pala ito sa impluensya ni Yuji na nag-post ng masasarap na pagkain sa kanilang cafe. Kaya naman maghapon ay napuno ng mga customer ang E-class kaya naging busy ang buong klase. Nauubusan na sila ng supply ng ingredients pero sinabi ni Koro na tumigil na sila dahil masisira na ang ecosystem ng bundok. Subalit nang dumating si Hiromi ay naubos na ang kanilang product kaya binigay ni Nagasa ang pinakahuling juice. Napagtanto ni Hiromi na maganda talaga sa E-class kaya nais manatili ng anak at natatanggap na din daw nito na balang araw ay magsosolo talaga si Nagasa. Samantala nagtataka si Karasuma kung ba't sinabi ng nanay ni Nagasa na ay sesekreto nito ang tungkol sa kanyang wig kaya inatake ang octopus. Nakakuha naman ng third place ang E-class kahit na maaga silang nagsarado. Dahil sa mga achievement ng E-class ay naisip ng mga estudyante na maganda sigurong mag-aral doon subalit narinig sila ng principal. Nagagalit ang principal dahil dapat ay nilagyan daw nila ng lason ang pagkain ng E-class para maging masama ang reputasyon nito. Pero tutol si Esono sa pamamaraan ng kanyang ama, kaya pinaalis muna siya ng ama sa silid. Subalit pagbalik niya ay na-brainwash na ang mga ito para tapusin ang E-class. Saka nagbanta na pipilitin ang anak sa kanyang pamamaraan. Pagkatapos ay nagtungo ang principal sa isang lalaki na binigyan niya pa ng barya para pangsugal nito na siya din ang nagturo. Nagdemand pa ng 1 bilyon ng principal sa Ministry of Defense para manatili daw siyang tahimik tungkol sa octopus. Kaya pag-alis ay naisip ni Karasuma na napakatuso talaga ng instinct ng principal. Pinapalakas ni Koro ang loob ng E-class pero pananghinaan sila ng loob dahil ang principal na ngayon ang naging teacher
teacher ng A-class para pigilan sila. Dahil sa bilis ng lesson ay di nakakasunod ang ibang estudyante kaya kinausap niya ito sa labas at ginamitan ng brainwashing technique kaya naging parang mga halimaw itong nais tapusin ng E-class. Pagsapit ng uwian ay humingi ng pabor si Esono na talunin nila ang kanyang ama kaya dapat ay makuha daw ng E-class ang top 50 sa end-term exam. Samantala nababaliw na ang A-class dahil sa principal. Ngunit si Karma ay tinutukso pa si Esono na siya ang magiging number 1 pero kumontra si Tera sa kaya tinuhod nito. Nabigla din ng mga teacher dahil pang college na ang pinapagawang mga tanong ng principal para sa end-term exam. Samantala labis na pagre-review ang ginagawa ng E-class sa pamumuno ni Koro Sensei. At sa araw ng end-term ay maraming nagagalit sa kanila. At dahil sa hirap ng mga tanong ay tila nakikipaglaban sila sa mga halimaw na napakahirap tapusin pero natalo ni Nakamura bago natapos ang unang subject. Sa pangalawang subject ay tila isang tank monster ang mga tanong sa test. Sa A-class naman ay parang mga siraulo nilang tinapos ang test question monster. Pero masama ang lagay ng E-class sa isang katanungan ngunit nasa lag ng decoy ni Ritsu. Si Tera saka ay ginagamitan ng puwersa ang probability problem dahil ito daw ang nararapat na strategy ng engot sabi ni Koro Sensei. Saka nagtulong sila na tapusin ang matibay na monster para magkaroon ng partial credit. Subalit nang dumating ang isa pang monster question ay nabigla ang E-class sa laki nito. Mabuti na lang ay alam ni Karma ang gagawin para tapusin ito gamit ang particular solution. Paparating na naman ang isa pang malahalimaw na test question ngunit ipinaubaya ito sa kanila ni Karma dahil haharapin niya na si Esono kaya nagkaharap ang dalawang genius sa dalawang klase. Napapaisip talaga si Karma sa isasagot sa tanong. At sa kaparehong tanong rin nahirapan si Esono pero meron na siyang ideya. Sa kanyang pag-iisip ay tila pinagbabaril ni Esono ang panggulo sa tanong. Saka na-estimate ng kanyang utak ang laman ng cube kaya di siya matamaan ng kalaban at tuluyan niyang napigilan ang bawat sulok ng espasyo. Kaya naman nasagutan niya na rin ang mahirap na tanong. Samantala si Karma ay nag-aanalisa pa rin pero iba ang kanyang pamamaraan sa pag-solve sa loob ng kahon. Hanggang sa nalaman niya na rin ang formula kaya na-solve niya na rin ang question. Subalit si Esono ay inabutan na ng time limit kaya naputol niya ang lapis. Dumating na ang result pero tahimik ang klase saka mabilis na ibinigay sa kanila ni Koro Sensei. Pero sa result ay ang pinakamahina sa E-class na si Tera saka ay pang top 46 kaya ibig sabihin ay nakapasa sila at natalo pa ang Big 5 at number 1 si Karma. Masayang masaya ang lahat dahil sa tagumpay saka nagplano na sila ng gagawin sa high school. Samantala malungkot ang A-class dahil natalo lang sila ng E-class. Pero ipinangako ni Esono na tutulungan ng mga kaklase kaya humingi siya ng suporta sa mga ito. Dumating naman si Principal Esono subalit tinanggap na ng mga estudyante ang kanilang pagkatalo kaya ayos lang daw sa kanilang ipadala sa astig na E-class. Sa sobrang inis ay sinapok nito ang sariling anak. Pero natuwa pa si Esono dahil parang nag-malfunction daw ang utak ng ama sa nangyari. Dahil sa taas ng score ay pwede na silang umalis sa E-class pero walang umalis sa kanila saka pinagbabaril ang sensei at biglang yumanig. Dahil ginigiba na pala ng principal ang building at pinapalipat sila sa bagong campus na parang sibilisadong kulungan. Tapos tinatanggal na daw nito si Koro bilang teacher. Pero nakakatawang umeepekto ito sa halimaw na octopus. Ipinahinto muna ng principal ang demolition saka nakipagpustahan kay Koro kaya kailangan itong sagutan ang mga questionnaire nang di sumasabog ang mga anti-Koro grenade para manalo siya. Nainis si Tera saka dahil hindi patas kung lumaban ng principal. Pero susubukan pa rin ito ni Koro para sa E-class. Nang buksan ay napakahirap ng tanong kaya sumabog ang octopus. Saka sinabi ng principal na gagamitin niya ang 10 billion yen na pabuya sa pagpapatayo ng marami pang school branches. Subalit nang iniisip ng principal na siya na ang magwawagi ay nasagutan naman ni Koro ang tatlo pang katanungan. Sa nakaraan ay isang mabait na principal pala si Esono at gustong-gusto siya ng mga estudyante. Pero isang araw ay nagpakamatay ang paborito niyang estudyante dahil sa bullying. Dahil dito ay nagpasya siyang gumawa ng mga malalakas na estudyante. Sa present ay di pa rin umatras ang principal kaya sumabog ang tunay na granada. Subalit pinrotektahan naman ni Koro dahil nalaman ng octopus na handa nang magpakamatay ang principal. Saka pinaalala ni Koro kay Principal Esono ang mga matitino nitong pilosopiya noon kaya pinayagan niya ng manatili dito ang E-class. Pero nais din daw niyang magsagawa ng mga assassination kay Koro. Kalaunan ay magkakaroon na naman sila ng isang play kaya pinag-usapan ng magiging mga role. Sa araw ng performance ay sumali si Koro bilang isang prutas na peach. At dahil sa kanilang mga pagsisikap ay naging maganda ang kanilang play na nagustuhan ng mga manonood kaya nabitin ng mga ito. Samantala ang principal ay may binabalak na assassination para kay Koro. Kinabukasan ay nagkalat ang mga beads na ginamit nila sa play. Kaya tinulungan sila ni Koro Sensei na iligpit ang mga ito. Subalit pinalabas ni Kayano ang itinatago nitong sandata at inatake ang walang alam na octopus kaya nahulog ito at saka pinigilan siya ni Kayano na makaakyat dahil marami na siyang nalalaman tungkol sa mga kilos ni Koro.
Koro. Subalit nakaligtas pa rin ang pagod na octopus tapos nagpakilala si Kayano na siya si Akari Yukimura na kapatid ni Aguri Yukimura na pinaslang daw ng halimaw na Koro. Saka hinamon niya ang teacher na magtungo bukas sa kanilang duelo. Naisip ni Ito na napakatinding sakit ang pinagdaanan ni Kayano dahil sa walang maintenance na galamay nito. Saka nakilala na rin nila ang tunay na pagkatao ni Kayano. Maging si Shiro ay napahanga daw sa lakas ng pag-iisip ni Akari dahil kahit matinding sakit ang nararamdaman nito dahil sa tentacles ay nagagawa pa rin itong itago. Sa nakaraan ay biglang yumanig ang paligid at dahil maliit siya ay nakalusot at nakita ang kanyang ate na namatay saka umalis ang halimaw na octopus. Nakita niya din ang tentacle seed na kinuha niya at nag-research kaya nalaman na matinding sakit ang pagdadaanan kung gagamitin ito. Tapos nakapasok siya sa school gamit ang peking pangalan. Saka winasak niya ang isang gamit para mapunta siya sa E-class. Ginamit na rin niya ang tentacle seed para maipaghiganti ang yumaong ate. At nakipag-close siya kay Nagasa upang di siya paghinalaan ng mga kaklase. Binalaan ni Shiro si Kayano pero inatake pa siya nito dahil ayaw niyang may nangingialam. Nais malaman ng klase kung ano talaga ang tunay na nangyari. Pero sasabihin lang daw ni Koro pag nandito na si Kayano para marinig din ito. Nagtungo sila sa lugar na sinabi ni Kayano na nais makipagduelo. Sinubukan nilang kausapin si Kayano para na rin sa kapakanan nito pero pinagliyab pa nito ang mga galamay. Saka nilagyan niya ng apoy ang paligid para sa kanilang deathmatch pero nag-aalala ang mga kaibigan dahil mamamatay din si Kayano sa matinding side effect ng tentacle cell. Ngunit sumugod pa rin ito at umatake ng napakabilis hanggang sa maputol ang isang galamay ni Koro. Pero napansin ni Ito na sinasakop na ng galamay ang utak nito kaya nagbago na rin ang mga mata. Kaya naman ilang minuto na lang ang itatagal ng buhay nito. Pero sa loob nito ay nais niyang tapusin siya ni Koro Sensei. Habang patuloy sa pag-atake ang dalaga ay sinabi ni Koro na kailangang matanggal nila ang mga galamay ni Kayano upang mailigtas nila ito. Kaya naisip ni Koro na hayaang tamaan siya ni Kayano sa kahinaan niya. Pero sa oras na mangyari yun ay kailangan nilang tumulong ma-distract si Kayano para mabunot niya ang mga galamay nito. Nag-isip si Nagasa ng iba't ibang paraan para mailigtas si Kayano hanggang sa makaisip na siya ng paraan. Tinamaan na nga si Teacher Koro sa kahinaan nito, ngunit pinigilan niya pa sa pagkilo si Kayano saka lumapit si Nagasa at hinalikan nito katulad ng ginawa sa kanya noon ni Teacher Irina hanggang sa mawalan ito ng malay, kaya naman nabunot na rin ni Koro ang mga galamay sa batok nito. Natuwa ang mga kaklase sa kanyang ginawa. Saka proud daw si Teacher Witch na nagamit ni Nagasa ang kanyang itinuro. Labis na nasaktan si Koro tapos may bumaril pa sa kanya dahil dumating sila Shiro. Saka nakilala din ni Koro na ang kasama nito ay ang genius scientist na si Yana Gisawa. Giit ni Kayano na dahil sa mga galamay ay di niya na napigilan ang sarili. Subalit sa kabila ng kanyang nagawa ay pinapatawad pa rin siya nila Nagasa. Dahil sa tiwala nila kay Koro ay nagkwento na rin ito ng tunay na nangyari. Kaya sinabi niyang siya ang tunay na Reaper. At mamamatay din talaga siya pagsapit ng March sa susunod na taon. Noong bata pa si Koro ay naging isang assassin siya dahil sa kahirapan at nung umabot na sa libo ang mga pinaslang niya ay binansagan siyang The Reaper. Subalit nahuli siya at ginawang test subject kaya dinala sa isang high security room. At doon niya nakilala ang ate ni Kayano na naatasang mag-monitor sa kanya. Habang pinag-eeksperimentuhan siya ni Yana Gisawa ay pinili niyang ipagpaliban ng pagpatay sa kanila dahil mahihirapan siyang tumakas. Pagkatapos ay palaging si Yukimura ang nakakausap niya para mag-check ng kanyang vitals. Pero pinagalitan siya ni Yana Gisawa dahil ang tagal daw niyang kumilos. Kinabukasan ay nagpatuloy ang iba't ibang experiment sa kanyang katawan. Ngunit ang tanging magagawa na lang niya ay ang maghintay ng tamang pagkakataon para maisagawa ang pagpatay at pagtakas. Pagkatapos ay sasaktan na naman ni Yana Gisawa si Yukimura kaya pinigilan ito ni Koro gamit ang vibration. Pagkatapos ng 3 buwan ay naging magkaibigan sila ni Yukimura kaya tinuturuan niya ang teacher para sa lesson plan nito. Giit ng Reaper na may kakayahan din kasi siyang magpanggap na isang teacher. Kaya naalala niya ang nag-iisang estudyante na tinraidor pa siya kaya siya nahuli tapos ninakaw pa nito ang identity niya bilang The Reaper. Bigla siyang kinuryente ng scientist dahil magsasagawa na ng bagong experiment sa kanyang katawan. Pagkatapos ng experiment ay nagsuka na ng dugo si Reaper. Tuluyan ng naging mga galamay ang katawan ni Koro. Kaya natakot si Yana Gisawa at dinagdagan ng gapos. At ang pagbabantay ay iniwan niya na kay Yukimura kaya lumalim ang pagkakaibigan ng dalawa. Saka pinakita na naman ng dalaga ang damit nito na nagustuhan ni Koro kaya di nakontrol ang galamay. Napansin ng kapatid nitong si Akari na tila masaya ang kanyang ate kaya inisip na may bago itong kasintahan. Niregaluhan ni Aguri si Reaper bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan. Subalit di niya maibigay dahil sa salamin. Pinapatigil na daw siya ni Yana Gisawa sa pagtuturo pero napamahal na daw siya sa E-class. Kaya gumawa ng paraan si Reaper para mahawakan at ma-comfort si Aguri. Samantala nang matrigger ang tentacles ng isang daga sa laboratory sa buwan ay sumabog ito kaya naging crescent ang hugis. Kaya nalaman ni Yana Gisawa na sa susunod na taon sa buwan ng Marso sasabog ang isa pa niyang experiment na si Koro at madadamay nito ang buong mundo na narinig ni Yukimura.
Naisip ng scientist na patayin si Reaper para di na ito sumabog. Kaya nagpas siyang tumakas si Koro gamit ang nakamtang kapangyarihan pero tutol dito si Aguri pero wala siyang magagawa. Tinakpan nito ang mga kamera saka nagbanta siya sa scientist. Nagalit naman ng scientist sa kasintahang si Yukimura sa pagiging mabait nito sa test subject. Nag-abang sila Yanegisawa at pinagbabaril si Reaper subalit sila pa ang unti-unti nitong nauubos. Subalit bigla siyang natusok ng mga sibat na experiment din ng scientist. Ngunit di pa rin namatay ang halimaw kaya pinagpapatay ang mga sundalo niya. Ibinaba din nila ang bulletproof shield pero tinusok ito at tumama sa kanyang mata saka walang awang pinagpapatay ang kanyang mga sundalo. Pagkatapos ay nagising si Yukimura at pinigilan siyang maging masama. Subalit bigla itong tinamaan ng sibat na mula sa sandata ni Yanegisawa. Sinisi naman ni Reaper ang sarili pero huli na ang lahat. At bago mamatay si Aguri ay hiniling nito na turuan niya ang kanyang mga estudyante. Dahil dito ay nagpasya siyang maging isang guro sa nalalabi niyang panahon. At ito naman ang nakita ni Kayano kaya inakala niyang si Koro ang pumatay sa kanyang ate. Nalaman na rin sa wakas ni Kayano na hindi si Koro Sensei ang pumatay sa kanyang ate. Napagtanto ni Nagasa na wala na silang makikilala na katumbas ni Teacher Koro sa pagtuturo dahil napakarami nilang natutunan at napakasaya ng kanilang mga alaala sa loob ng 9 na buwan. Kaya napapaisip na rin sila kung kailangan ba talaga nilang tapusin si Koro Sensei. Nagdaan na ang New Year pero walang nagsagawa ng assassination kay Koro. Saka dinalaw nila si Kayano sa ospital at humingi ng tawad si Nagase sa paghalik niya sa dalaga. Subalit pag-alis nila ay namula si Kayano dahil nagkakagusto na siya kay Nagasa. Nagsimula silang turuan ni Irina kung paano mapipigilan ang damdamin habang tinatapos nila si Koro. Pinatawag ni Nagasa ang mga kaklase dahil nais daw sana niyang humanap ng paraan para di sumabog si Koro Sensei sa March. Pati ang ilan sa mga classmate ay nais din palang iligtas si Teacher Koro dahil napamahal na rin sila dito. Pero si Nakamura ay di sang-ayon dahil mga assassin daw sila ni Teacher Koro at ito ang target nila. Tutol din ng ibang mga classmate dahil baka maubusan sila ng oras sa paghahanap ng paraan. Giit ni Karma na di rin magiging masaya ang octopus kung pumalpak sila sa assassination at sumabog ang Earth dahil sa kanya. Kaya sinubukan siyang kalabanin ni Karma para tigilan na ang mga pantasya pero sa isang iglap ay napaluputan ang leeg nito at nagsimulang masakal. Subalit mas malakas pa rin si Karma kaya pinigilan na sila ng mga kaklase. Tapos binigyan sila ni Koro ng mga paintball gun at ang asul ay para sa mga ayaw siyang tapusin at pula naman sa mga nais tapusin siya. At kung sinong team ang mananalo ay susundin sila ng matatalo na team. Isa-isa nang kumuha ng mga kulay ang mga estudyante ayon sa kanilang mga desisyon. Giit ni Karasuma na kailangan nilang makuha ang flag o ubusin ang lahat ng kalaban. Ngunit nang magsimula ay patay kagad ang dalawa sa blue team dahil sa mga sharpshooter na sila Chiba at Hayami ng red team. Pero pinagtatadtad sila Chiba at Okijima ni Kanzaki na sanay sa mga online war games kaya natamaan na rin niya si Takebayashi. Subalit sa pagtakbo ay bigla siyang nahuli ni Karma. Saka inutos nito sa mga kakampi ang kanilang strategy. Nakapwesto na si Mamura sa itaas sa utos ni Karma kaya nalalaman nila ang posisyon ng blue team. Kaya naman tinamaan ni Hasama ang dalawang blue team pero na headshot din siya. Si Okano ay tinamaan ng patalim si Kurahashi. Pero nakipagsabayan sa kanya si Kayano hanggang sa tumalon ito at bumunot ng baril subalit siya ang tinamaan ni Kimura. Tapos nakita nila si Hara na mag-isa kaya umatake sila pero nahuli ng patibong at tuluyan silang tinapos ni Mayhara. Nakita ni Okuda ang lokasyon ni Mamura kaya tinamaan ito ni Isegai. Tapos tinamaan din si Hara ni Hayami kaya marami nang nabawa sa magkabilang team. Sumaabit pa sa sanga si Hayami at muntik na si Mayhara. Kaya naisip ni Isegai na dapat unahin nila si Hayami. At gamit ang strategy ni Karma ay sinabi ni Nakamura na gagawin niyang human shield ang tatlo para makuha niya ang flag ng blue team. Sila Isegai naman ay balak ng sumugod kina Hayami at ito na upang kunin ang flag ng kalaban. Tinamaan agad si Okuda pati na si Isegai, ngunit tinamaan din ni Yada ang sniper pero tinamaan din siya ni Ito na siyang tinapos naman ni Mayhara ng patalim. Inutos ni Karma na kunin ni Nakamura ang flag pero sa isang iglap ay tinapos kaagad ni Nagasa ang apat kaya sila na ang magtutuos ni Karma. Kay Karasuma pala nagtago si Nagasa. Samantala napigilan pa rin ni Karma ang ambush ni Mayhara kaya one-on-one na lang sila ni Nagasa. Alam ng mga kasama na lamang si Karma sa lahat ng aspeto pero ipinanganak si Nagasa na may talento sa pagpaslang. Hinamon ni Karma si Nagasa sa isang duelo ng patalim. Alam ni Nagasa na kailangan niyang tanggapin ang hamon ni Karma dahil kung hindi ay di kikilalanin ng mga kaklase ang kanyang pagkapanalo. Sa nakaraan ay ipinakita na magaling na talaga si Karma sa pakikipagbasag ulo sa mga siraulo samantala si Nagasa ay palagi niyang nililigtas. Subalit ngayon ay magkaharap na sila bilang magkapantay na assassin. Kaya nagsimula ang laban nila ng mga patalim gamit ang mga kasanayan at walang may gustong magpatalo. Sa muli nilang pagsugod at saksakan
inataka ng malambot na patalim ay nagpatuloy sila na ipakita ang mga natutunan sa assassination class. Subalit nasipa ni Karma si Nagasa at muntik na nitong masaksak pero nasipa ang patalim ngunit natalo siya sa lakas ni Karma pero may isa pang patalim si Nagasa subalit di hahayaan ni Karma na magamit niya ito. Tinamaan siya sa mukha ni Nagasa pero mas malakas ang kanyang mga atake. Hanggang sa nagpatuloy ang dalawa sa kanilang mga fighting style subalit sa huli ay napabagsak na ni Karma si Nagasa. Pero nang tatapusin niya na ay bigla itong umatake kaya kinagat ang dila para matanggol ang stun. Saka inabangan niya ang patalim ni Nagasa pero binitiwan ito ng binata at saka siya pinabagsak. Tapos di ito binitiwan ni Nagasa hanggat di nawawala ng malay pero nakuha ni Karma ang sandata. Subalit di niya pinagpatuloy ang pagpaslang dahil kinilala niya na ang pagsisikap ni Nagasa. Kaya si Nagasa ang nanalo sa duelo. Sa kabila nito ay sinabi ni Karasuma na hanggang sa katapusan lang ng buwan ang palugit upang iligtas si Koro dahil siguradong magpapatuloy ang gobyerno sa pag-assassinate dito. Pagdating sa klase ay di nila alam kung paano makakakuha ng mga impormasyon sa mga secret lab upang mailigtas si Teacher Koro. Pero napasok na pala ni Ritsu ang database ng mga ito. Dahil dito ay nalaman nilang sa International Space Station nila makukuha ang impormasyon na makakatulong sa kanila. Giit ni Karma na kung mabigo daw sila sa pagkuha ng impormasyon ay di naman sila aatras sa pag-assassinate kay Teacher Koro. Tapos pinalabas muna ni Koro sila Karasuma at Irina upang di na madagdagan ang kanilang stress. Sinabi ni Koro na kailangan nilang makuha ang data bago pa ito makarating sa Amerika. At maaari silang sumakay sa rocket na patungo sa ISS. Matapos ang kanilang masusing pananaliksik sa nasabing plano ay nais makasakay sa rocket ng halos lahat ng boys pero 2 tao lang ang masasakay nito. Nilinaw ni Koro na isang experimental rocket pa lang ito kaya wala nang nagtaas ng kamay. Pero nais pa rin daw ni Ito na ngunit mas may karapatan daw sila Nagasa at Karma na magsagawa ng plano. Kaya naman agad silang nagtulungan upang makapasok sa facility kung nasaan ang rocket. Nagpanggap sila Kurahashi at Yada na naligaw lang sa isang field trip. Saka pumasok at sumalisi ang isa pa na isinaksak ang flash drive ni Ritsu upang mahack nito ang control room. Kaya bago tumawid sila Nagasa ay pinatay ni Ritsu ang nakatutok na camera para di sila makita patungo sa rocket. Tapos sumakay na rin sila sa elevator at pagkatapos ay umakyat sa 30 meters na hagdan saka nakita si Teacher Koro na nag-inspect ng rocket upang masiguro ang kaligtasan nila. Bago magsimulang paliparin ng rocket ay nakaredy na ang dalawa sa loob. At nang tuluyan itong lumipad ay nasaksihan ng mga tao samantala kumapit pa si Koro upang samahan ng mga estudyante pero bumitaw na rin ito para hayaan silang gawin ang misyon. Di nagtagal ay nakarating na sa space station ng rocket kung nasaan ang mga astronaut. Subalit pagbukas nila ay nakita ang mga bata sa halip ng mga dummy. Tapos tinakot nila ang mga ito na papasabugin ng bomba pag di binigay sa kanila ang kailangang data. Sa kabila nito ay natuwa pa ang kalbo sa lakas ng kanilang loob. Kaya naman nag-usap na lang sila ng mahinahon at naging maganda ang experience ng dalawang estudyante sa kanilang space exploration tapos binigay din sa kanila ang data. At nalamang pagkain lang pala ang laman ng bomba ng dalawang bata tapos bago sila umalis ay ipinangako ni Karma na tataasan ang budget ng space exploration pag nasa posisyon na siya. Sa tulong ni Ritsu ay ginawan sila nito ng pinakaligtas na ruta kaya naging maayos ang kanilang pagbalik sa Earth. At inabangan sila ni Koro Sensei hanggang sa tagumpay na silang nakabalik sa mga kaibigan. Naiinis si Karasuma sa ipinagawa ni Koro pero depensa ng octopus na nagkaroon naman ng bunga ang kanilang mga pagsisikap. Dahil nakuha na nila ang research data ay pinag-aralan na ito ni Okuda at nalaman niyang mapapaliit nila sa less than 1% ang chance ng pagsabog ni Teacher Koro. At nakagawa na rin pala siya ng likidong kailangan kaya nagulat silang matagal na pala nilang abot kamay ang tagumpay na siyang ikinatuwa ng lahat. Dahil sa natuklasan ay mawawalan na ng bisa ang assassination kay Teacher Koro. Pero sinabi ni Karasuma na hindi daw titigil ang government. Sa kabila nito ay kumpiyansa si Nagasa dahil kahit ano pa man ang mangyari ay magtutulungan sila. Dumating ang araw ng Pasko kaya nagpasya muna silang magsaya ngunit nagpakatamad muna si Teacher Koro. Pagkatapos ay napag-usapan ng magkakaklase kung saan sila papasok sa high school. Ngunit si Nagasa ay di pa rin alam kung ano ang kanyang pangarap. Subalit nang puntahan niya si Sakura ay napagtanto niyang tila naging idol niya si Koro Sensei sa pagtuturo nito. Nag-cheer si Koro kay Nagasa bago siya mag-entrance exam. Saka patungo na ito sa susunod niya pang estudyante. Nagkakatuksuhan na sila kung may nagbigay ba ng chocolate sa Valentine's. Si Kayano ay tinukso ng dalawang classmate dahil kay Nagasa nito balak ibigay ang chocolate. Si Segino ay nababaliw dahil binigyan ni Kanzaki ng chocolate. Si Chiba naman ay nag-practice ng baril gamit ang bala na chocolate bits na ibinigay ni Hayami. Binigyan din ni Hasama ng chocolate si Terasaka. At si Isegai ay binigyan ng napakaraming chocolate ni Yada. Dahil dito ay medyo lumakas na ang loob ni Kayano pero pinapanood pala sila ni Koro Sensei. Galit na galit si Okijima dahil walang nagbigay sa kanya samantala lumapit si Kayano pero kinakabahan pa rin ngunit nang makitang nanunood si Koro Sensei ay natuwa siya kaya naibigay niya na rin ang chocolate. Sa
Samantala si Koro Sensei ay di na umalis sa puno dahil may nakita pala siyang malaswang litrato doon na iniwan ng estudyante. Nais daw ni Teacher Witch na makamtan ng longganisa ni Karasuma pero di siya nito pinansin. Tapos binigay ng dalaga ang pinapabigay na chocolate ni Karahashi. Saka tinanong niya si Karasuma tungkol sa assassination. Sinabi nitong merong nakahandang huling alas ang gobyerno na pangpatay kay Koro. Samantala dumating si Principal Asano at babawasan daw ang sweldo ni Koro dahil isa siyang manyak. Pero nakiusap pa ang principal na magturo siya ng isa pang taon kung sakaling di siya mamatay. Subalit nakapagdesisyon na daw si Koro na gumawa ng ibang mga bagay kagaya ng paglibot sa buong mundo. Saka binigyan siya ng principal ng munting regalo. Samantala nasa tulay ang dalawa at pinapakwit na ni Karasuma si Irina sa pagiging assassin. Nag-aalala si Irina kung kakayanin ba ng mga bata na mamatay ang naging paborito nilang teacher. Nang biglang sinabi ni Karasuma na pagkatapos nito ay mag-quit na siya sa pagiging assassin at manirahan kasama niya kaya naman kinilig ng sobra si Irina. Naawa sila kay Koro dahil wala itong picture sa yearbook nila. Pero nag-photobomb pala sa ibang mga picture nila ang octopus. At nasa 30,000 pala ang mga stolen shot nila na nakuha ni Koro. Tapos ginawan din ito si Nakamura ng may filter para lumaki ang mga mata. Ngunit pinakita ni Koro ang mga nakakahiya nilang mga stolen shot kaya ni-rumble nila ang octopus para kunin at pinunit ang mga ito. Nag-cosplay din sila para kumuha ng iba't ibang klase ng pictures. Excited na si Irina dahil matitikman niya na ang embutido ni Karasuma sa April. Tapos kinuha sila ni Koro para mag-cosplay ng mag-asawa. Inilagay din sila sa malaking bag para madala sila ni Koro sa iba't ibang lugar para sa photoshoot. Kaya naggoma-goma no pachinko siya para madala ang mga bata. Pagsapit ng gabi ay nag-report si Karasuma kung nasaan si Koro para sa kanilang final assassination mission. Kaya inihanda ang malaking anti-Koro laser beam sa outer space. At tuluyan itong pinaputok kay Koro Sensei. Ngunit nakasurvive pa rin ang octopus dahil nakatakas sa light speed laser. Kaya ginamit ang isa pang plano na makagawa ng anti-Koro laser barrier para di makatakas ang super creature. Napansin din ni Nagasa ang ilaw at ang napakaraming tangke dahil nakahanda na pala ang Japan sa final assassination. Ibinalita na sa TV ang super creature na wawasak sa Earth at sinabing pinagbantaan din nito ang mga bata. Isang linggo ang kailangan para mag-charge ang anti-Koro laser pero sa susunod ay mas malakas ang papakawalan nila. Nagtungo ang mga estudyante pero di sila pinahintulutang magtungo sa school. Tapos nais silang ma-interview ng mga reporter tungkol sa pagbabanta ng super creature. Ngunit pinagtanggol ng mga bata ang kanilang teacher dahil less than 1% na lang ang tsansang sumabog ito. Pero inisip lang ng mga reporter na tinatakot pa rin sila ng halimaw. Pinaalis naman sila ni Karasuma at sinabing off-limits na ang lugar para sa mga reporter. Pinaliwanag sa kanila ni Karasuma ang final assassination na isasagawa ng government pero tutol dito ang mga estudyante dahil misleading din ang balita. Pero nagpupumilit si Nagasa kaya pinigilan siya ng teacher. Ngunit pag-alis nito ay naisip ni Nagasa na ipinapaubaya na sa kanila ni Karasuma ang sitwasyon dahil sa mga sinabi nito noon. Tanggap na ni Koro ang pagkatalo pero nais niya sanang muling makita ang mga estudyante bago siya mamatay. Samantala ang mga estudyante ay nagpaplano ng tahimik sa group chat kung paano ililigtas ang octopus bago pa muling makapag-charge ang anti-Koro laser. May mga nagmo-monitor din sa kanila kaya kailangan nilang mag-ingat. At pagsapit ng tamang panahon ay kumilos na sila sa Operation Iligtas si Teacher Koro. Tinitignan na lang ni Koro ang mga litrato nila ng mga mahal na estudyante. Samantala patungo na ang mga munting assassin para iligtas ang kanilang teacher. Nag-aalala sila Irina kung makakapasok ang mga bata. Saka na-detect na may intruder dahil inaatake na ng mga assassin ang mga bantay at inaakala ng mga ito na sila ay mga halimaw. Isa-isang binaril ang mga nakaligtas gamit ang pampatulog. Tapos pinabagsak ni Hara ang isa pa. Samantala si Karma ay nang-torture pa ng sundalo upang marinig ang sigaw ng mga ito at dumating ang mga reinforcement. Si Ritsu naman ay sinabi ang lokasyon ng mga sandata ng government para sa kanilang safe na ruta patungo kay Koro. Nabalita sa base na nawawala ang dalawang squad. Kaya nagbanta si Karasuma na ang bundok na ginagalawan nila ay kabisado ng mga bata. Tumatakbo na ang iba pang mga sundalo pero nahuli sila ng trap. Tapos kinuryente sila para maparalisa. At ang iba pa ay nagtulungan para mapabagsak at mabihag ang mga natirang sundalo. Subalit isang magaling na sundalo ang natira kaya naman pinagtulungan nila ito. Hanggang sa mahuli ito ni Nagase saka umatake ng malakas si Karma. Saka nag-appear ang dalawa pero nagalit si Terasaka dahil gumagalaw pa pala ang sundalo. Kalaunan ay nakita na rin nila si Teacher Koro. Samantala frustrated ang officer kaya sinabi ni Karasuma na kukumbinsihin nilang sumuko ang mga bata. Pero nagsuggest pa ang mga bata na gawin silang hostage ni Koro para makatakas ito. Ngunit naisip ni Koro na nararapat lang ito dahil pagmumulan din siya ng kaguluhan dahil kahit di siya sumabog ay siguradong gugustuhin siyang puksain ng ibang mga bansa. Naisip naman ng mga estudyante na nasayang lang ang lahat ng kanilang mga pagsasanay. Pero sinabi ng teacher na ang lahat ng natutunan nila ay hindi mawawala at ito ang bagay na nagpapaligaya sa kanya.
Ngunit di pa rin sumusuko sila Terasaka kaya pinaliwanag ng teacher na baka madamay lang sila sa malaking gusot na ito. At sapat na daw sa kanya na makita ang pagsisikap ng mga estudyante na subukang iligtas siya. Naamoy din ni Koro ang matamis na dinala ni Nakamura dahil ito ay eksaktong 1 taon mula nang itakda ni Miss Yuki Mura ang birthday niya. Kaya kinantahan nila ang teacher ng happy birthday sa una at huling pagkakataon. Subalit dumating si Yana Gisawa kasama ang bago niyang experiment na dating estudyante ni Koro na nagnakaw ng pangalan niyang Reaper, ngunit mukha na talaga itong halimaw. Tumalo ng halimaw patungo sa bubong ng school. At sinabi ni Yana Gisawa na ito mismo ang nagmakaawa na gawin sa kanya ang experiment at tinawag niya itong si 2.0. Sumugod ito at umatake kaya tumalsik din ang mga bata dahil sa sonic wave at ang bilis nito ay umaabot sa Mach 40 na doble ang bilis kay Koro kaya na-uppercut ang octopus at pinagsusuntok pa sa ere. Pero giit ni Yana Gisawa na 3 buwan lang ang buhay ni 2.0 dahil sa mga modification. Tapos ginamit din ito sa ang sariling experiment para siguruhing mapapatay nila si Koro. Saka gumamit siya ng anti-Koro laser upang tamaan ni 2.0 si Koro. Kaya balak na ni Koro na ilabas ang kanyang tunay na lakas. Dahil dito ay nagawang makipagsabayan ni Koro sa bilis na Mach 40. Dahil sa mabilis na labanan ng dalawang halimaw ay yumayanig ang paligid sa mga sonic bomb. Subalit natatalo si Koro Sensei sa makabagong halimaw na kalaban. Tapos umatake na rin si Yana Gisawa sa octopus kaya nahuli ni 2.0 si Koro at saka binalibag nito. Naalala ni Koro nung nakiusap sa kanya ang estudyante na magpaturo ng assassination kahit ang tatay nito ang kanyang pinatay. Kasabay ng patuloy na pag-atake nito sa kanya sa kasalukuyan at makikitang natatalo dito si Koro samantala walang magawa ang mga estudyante niya. Kalaunan ay nagawa ni Koro na masalag ang bawat atake nito kaya nangialam si Yana Gisawa para tamaan siya. Ngunit muling nagpatuloy si Koro sa paglaban dito. Dahil nagagawa na ng octopus na makasabay sa mga atake ni 2.0 ay naisip ni Yana Gisawa na ipag-utos na atakihin ang mga bata. At nang mawala ang alikabok ay tama nga ang hinala dahil sinalag ito ni Koro. Di pa nakontento kaya pinaatake muli ng scientist si 2.0 kaya pinrotektahan muli ni Koro ang mga bata. Nagalit si Karasuma sa ginagawa ni Yana Gisawa pero pinatahimik lang siya sa isang iglap. Dito ay napagtanto ng mga estudyante na sila ang greatest weakness ng kanilang teacher. Pero sinabi ng sensei na proud siya sa mga batang ito at nararapat lang na protektahan ng teacher ang mga estudyante. Kaya balak din daw ni Yana Gisawa na patayin ang mga bata pagkatapos ni Koro. Nabitiwan ng halimaw si Koro dahil binaril pala ito ni Kayano na nagawa ring protektahan ang sarili dahil sa natitirang kakayahan ng tentacle cells. Ngunit muling sinampal si Koro. Sinubukan namang lumaban ni Kayano subalit para lang siyang karneng ginawang barbecue na ikinagulat ng mga kasama. Kaya nagalit ng sobra si Koro at inilabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan na ikinatuwa ni Yana Gisawa dahil ipapakita na rin daw ni Koro ang tunay niyang kasamaan. Subalit tinurukan niya pa ng pampalakas si 2.0 kaya labis ang pressure na nararamdaman sa paligid. Pinuntahan ni Nagasa si Kayano at nagplano silang tumakas para maibigay ni Koro ang lahat. Samantala ang dalawang super creature ay naghahanda na sa sagupaan. Hanggang sa tuluyang nagtama ang kanilang mga kapangyarihan. Kung saan nakita nila na paiba-iba ang kulay ng kapangyarihan ni Koro na sumisimbolo sa kanyang mga emosyon at nakaraan, at pinagsama ang lahat ng mga kulay kaya nakabuo siya ng pure white na enerhiya na siyang tuluyang ipinangtapos niya sa dalawang pangahas na nilalang. Tapos kumapit siya sa dating estudyante at tuluyang tinapos ito ng may luha sa mga mata dahil pinalaya na siya ng sensei sa kanyang kasakiman. Matapos ito ay malungkot pa rin sila kay Kayano nang inilabas ni Koro ang dugo at somatic cells ng dalaga na nagawa niya pang kunin kanina habang nakikipaglaban kaya nagsimula siya sa masusing pagsasaayos ng katawan nito mula sa mga cell. Saka inutusan si Nakamura na isubo sa kanya ang cake kahit madumi na ito dahil kailangan niya ng lakas. Tapos pinakita ang ginawa niyang guidebook kung sakaling mangyari ito. Saka ni-revive si Kayano kaya muli na itong nabuhay at inayusan ng buhok at labis na natuwa ang mga kaibigan. Nahiya si Kayano dahil nawasak ang kanyang damit na nakita din ng mga kaklase. Ngunit bumagsak na si Koro Sensei sa sobrang pagod. At sinabi ng octopus na oras na para patayin siya ng mga estudyante. Dahil sa bigat na nararamdaman ay nagbotohan ng mga assassin kung pababayaan nilang ang government ang makapatay sa kanilang teacher. Subalit nagkaisa sila na ang gagawa katulad ng nais ni Koro Sensei kaya labag man sa kanilang loob ay hinawakan na nila ang lahat ng mga galamay nito pero walang may lakas ng loob na magtarak ng patalim. Kaya nagpresenta si Nagasa na gumawa nito. Sinabi naman ni Koro kung saan siya dapat saksakin para kaagad siyang mamatay. Ngunit bago yun ay nagpasalamat muna si Koro kina Karasuma at Irina. At nais nitong magsagawa ng attendance sa huling pagkakataon at pagkatapos matawag ang lahat ay pwede na siyang patayin ni Nagasa. Isa-isa na niyang tinawag sa pinakahuli
pagkakataon ang lahat ng mga batang tinuruan niya sa loob ng isang taon. At baka sa mga ito ang pagkalungkot dahil wala na silang magawa kundi sundin ang plano ng kanilang teacher kahit pa sobrang mamimiss nila ito dahil sa masayang mga alaala at mga kaalaman na natutunan sa pambihirang teacher na ito. Saka sinabing masaya siyang ang mga estudyante niya ang gagawa nito, subalit nanginginig na ang patalim ni Nagasa dahil parang mababaliw na siya ngunit tinulungan siyang kumalma ni Koro. Kaya habang naaalala ni Nagasa ang kanilang mga masayang alaala ay tumutulo ang luha niyang ginawa ang assassination upang wakasan na rin ang paghihirap ng kanilang mahal na teacher at unti-unti itong nagbalik sa alikabok. Subalit ang mga karunungan na natanggap ng mga estudyante ay tatanawin nilang utang na loob habang buhay sa pambihirang teacher na minsan ay naging parte ng kanilang karanasan. Di na malaya ng mga estudyante na nagbalik sila sa school at may kanya-kanya silang mga guidebook at yearbook na ginawa para lang sa kanila ng mahal na guro. Pinigilan na rin ni Karasuma ang mga inspection squad na dumating. Saka nakita nila ang sobrang detalyadong guidebook na ginawa ni Koro Sensei. Saka nakatulog silang lahat hanggang umaga. Alam ni Karasuma na di pa rin natatapos ang mga alegasyon subalit nangakong poprotektahan niya ang mga estudyante. Pero ang hiling lang ng mga ito ay maka-attend sa graduation ceremony sa Konogigaoka. Tapos mariin na nagpasalamat ang mga bata sa kanilang mga teacher. Natupad nga ang kagustuhan nilang maka-attend sa main campus sa graduation. Pagkatapos ay nakita ni Nagasa na dinalaw siya ng ama at ina dahil pala sa pakiusap ni Koro kaya napaiyak siya dahil sa mga nagawa nito. Saka gumawa ng paraan sila Asano para protektahan sila patungo sa bus. Dahil ayon kay Asano ay isang kahihiyan kung papabayaan niya ang nasasakupan sa katuluyan ng umalis ang E-class sa kanilang campus. Ipinagbawal ang paglapit sa E-class campus at ang principal ay pinagbitiw sa pwesto. Saka nagtungo rin ang kanyang dating mga estudyante. Ipinakita ni Karasuma ang 30 billion yen bounty mula sa assassination kaya wala na silang problema sa high school at college. At sinunod nila ang guidebook ni Koro kaya nagsagawa din sila ng mga donation. At si Karasuma ay nakatanggap ng matinding recognition kaya tumaas ang rank. Ang buwan ay nagsimula na ring mag-crack at di kalaunan ay magiging bilog ito muli na mas lumapit dahil sa pagsabog kaya magiging normal na muli ang lahat. Pero ang kasalukuyang nakikitang crescent moon na buwan ay siyang alaala ng buhay ni Koro para sa kanila. Makalipas ang 7 taon ay itinakda ni Karasuma ang asawang si Irina sa bagong misyon. Pero nagpapakipot pa si Irina na di naman umubra sa kanyang mister. Nagtungo naman ang mga estudyante ng E-class sa luma nilang campus upang pagtulungang linisin ito dahil nabili na nila ang buong lugar. Saka ipinakita na naging successful na rin ang iba pang mga kaklase sa kanya-kanya nilang piniling mga kasanayan at mga hobby. Si Ritsu naman ay mas nagkaroon ng emosyon at naging isang online star. Samantala si Karma ay malapit ng maging bureaucrat. Tapos binasa ni Kimura si Kayano at nadamay pa sa kanila si Kataoka. Kaya naman nagbasaan na lang ang magkakaibigan saka inalala ang kanilang makulay na kabataan. Samantala si Nagasa ay naging teacher ng high school pero binubuli siya ng mga estudyante dahil maliit siya. Subalit ng pagbantaan siyang papatayin ay nagising ang kanyang assassination skill at nagawang matalo ang pinuno ng mga bully. At sinabi niyang aasahan niyang mapapatay siya ng mga ito bago sila makagraduate.